Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1561. Handa na ba kayong lahat? May expedition tayo bukas. Noong gabing iyon, sinabi ni Huang Feng sa mga babae nang nakikipag-chat siya sa kanila. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsasaayos at paghawak, unti-unting naging matatag ang Imperial Court. Bagamat mayroon pa ring ilang bakanting posisyon, hindi ito makakaapekto sa normal na operasyon ng Imperial Court. Sapat na iyon. Tungkol naman sa mga bakanting posisyon, nais ni Huang Feng na panatilihin ang mga ito sandali. Ito ay magpapahintulot sa kanya na magkaroon ng mas maraming oras upang suriin ang mga angkop na kandidato at hikayatin ang iba na gumanap ng aktibo. Dahil napag-usapan na ang mga usapin ng Imperial Court, binalak ni Huang Feng na harapin ang mga panlabas na gawain. Sa panahong ito, tila mas lumakas ang mga general at ang rebelding hukbo ng dating dinastiya. Hindi makaupo si Huang Feng at walang magawa. Sa orihinal, binawasan ni Huang Feng ang mga buwis, kaya dapat maging mas maluwag ang mga magsasaka sa pagsasaka. Ang mga rebelding hukbo at ang mga general ng dating dinastiya ay dapat na nagbawas ng kanilang mga nasasakupan. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay gumamit ng pamimilit upang ang lahat ay hindi maglakas loob na maging deserters ng basta-basta. Bukod dito, nahuli din nila ang malalakas na lalaki sa hukbo na nagpalakas ng kanilang puwersa. Gayunpaman, mahirap sabihin kung gaano kalakas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Kamakailan, ang hukbong rebelde at ang mga general ng dating dinastiya ay natagpuan ng isang prinsipe ng dating dinastiya mula sa kung saan at ginawa siyang isang pupi na emperador. Pagkatapos, ginamit nila ang banner at nanawagan sa lahat ng may kaalaman sa mundo na supilan si Huang Feng. May mga tao talagang tumugon. Tila ang unang tao na tumugon ay bahagyang nagulat kay Huang Feng. Ito talaga ang ama ni Young Master Wu, County Magistrate Wu. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, ngunit nakipag-ugnayan na siya sa hukbong rebelde noon. Sa panahong ito, natural siyang pumanig sa hukbong rebelde. Muntik nang makalimutan ni Huang Feng ang taong ito. Pagdating sa Imperial Capital, marami siyang dapat gawin, kaya nakalimutan niyang harapin ang County Magistrate Wu. Gayunpaman, sa oras na ito, nagkusa si Wu ng County Magistrate na paalalahanan si Huang Feng. Marahil ay natatakot siya na makalimutan siya ni Huang Feng. Ang resulta ng tugon ni County Magistrate Wu ay nawalan si Huang Feng ng isang county. Nang maglaon, ilang mahistrado ng county ang nag-anunsyo na sunod-sunod silang lalayo sa kontrol ni Huang Feng. Dahil dito, naunawaan ni Huang Feng ang kabigatan ng sitwasyon. Habang naghahanda para sa personal na ekspedisyon, mahigpit niyang inimbestigahan ang mga opisyal na nasa ilalim niya upang maiwasang maulit ang mga katulad na sitwasyon. Bukas. Magaling yan. Matagal na naming gustong umalis sa palasyo ng Imperial, masayang sabi ni Xi Mengjiao. Sa panahong ito, naging abala si Huang Feng sa pagharap sa mga bagay, habang ang iilan sa kanila ay naglalaro sa palasyo ng Imperial. Bagamat hindi maliit ang palasyo ng Imperyo, pagkaraan ng maraming araw, na-explore na nila ang lahat ng mga lugar na ito. Nang makaramdam sila ng pagkabagot, inayos lang ni Huang Feng ang personal na ekspedisyon. Natural, tuwang-tuwa ang mga babae. Hehe, pagkatapos nating ayusin ang mga tao sa labas this time, maglaro tayo sa paligid. Hindi na natin kailangang pumunta sa Imperial Palace. Hindi ko gustong manatili sa Imperial Palace sa lahat ng oras, sabi ni Huang Feng. Dahil may naayos na puppet substitute, maaaring umalis si Huang Feng sa imperial na palasyo anumang oras. Nagstay siya dito dati para lang may mga bagay-bagay. Ngayong naayos na ang mga bagay na ito, maaari na siyang umalis ng may kapayapaan ng isip. Bukod dito, ayaw ni Huang Feng na makita si Suyamo at ang iba pa na nakalak sa palasyo ng imperial. Kung ganoon, tiyak na maaapektuhan ang kanilang kalooban. Ang galing! Sa pagkakataong ito, maging ang mukha ni Suyamo ay nagpakita ng halatang ngiti. Malinaw, ito ang gusto nila noon pa man. Dati, natatakot silang maantala ang negosyo ni Huang Feng, kaya hindi sila nang ahas na sabihin kay Huang Feng. Ngayong narinig nila si Huang Feng na nagkusa na sabihin ito, natural na tuwang-tuwa ang mga babae. Kinaumagahan, nagtipon na ang hukbo.
Personal na pinamunuan ni Huang Feng ang hukbo, at sa tabi niya ay isang gwardya na may puting mukha. Si Suyamo at iba pang mga babae ang nagbalat kayo bilang mga lalaki. Lahat sila ay lumitaw bilang mga personal na gwardya ni Huang Feng sa pagkakataong ito. Kinuha ni Huang Feng ang 500,000 tropa sa pagkakataong ito upang puksain ang mga rebelde sa labas sa isang iglap. Sa hukbong ito na may 500,000, mayroong 3,000 tao ang nagmasakir sa Imperial Tutor at iba pang reinforcements noong gabing iyon. Ang mga opisyal sa Imperial Tutor's Mansion ay inilagay lahat sa hukbo ni Huang Feng, at inutusan niya ang mga sundalo sa ibaba na bantayan sila. Natural, hindi na kailangang magtrabaho ang mga gwardya sa labas ng Imperial Tutor's Mansion. Nakita ng mga opisyal na iyon ang kakayahan ng mga taong ito sa kanilang sariling mga mata. Masasabing ang 3,000 tao na ito ay ganap na maihahambing sa isang hukbo na may 50,000, o higit pa. Kung magsasagawa sila ng mga assassinations, o iba pang mga misyon, ang mga taong ito ay maaaring maglaro ng isang mas malakas na lakas ng labanan. Umalis si Huang Feng kasama ang hukbo. Sa Imperial Capital, bukod sa pag-iwan ng ilang sundalo para bantayan ang lungsod, iniwan din niya ang kapalit na papel. Una, ito ay upang maiwasan ang anumang aksidente sa kanyang panig. Sa oras na iyon, may mamamahala sa pangkalahatang sitwasyon sa Imperial Capital, o pagkatapos niyang makumplito ang misyon ng pagsugpo sa mga rebelde sa labas, aalis siya kasama si Suyamo at ang iba pang kababaihan. Sa oras na iyon, muling lilito ang papel sa entablado. Ang hukbo ng 500,000 ay makapangyarihan, at ang mga watawat ay tumatakip sa langit. Napakaganda ng momentum. Noong una, tuwang-tuwa ang mga babae, pero kalaunan, medyo naiinip na sila. Tutal, araw-araw silang nasa kalsada. Dahil kailangan nilang lumipat kasama ng hukbo, hindi sila makatakbo. Nababagot, humalaklak si Huang Feng nang makita niya ang matamlay na tingin sa mga mukha ng mga babae. Oo, nakakatamad talaga maglakbay ng ganito araw-araw, sabi ni Tan Ying. Hindi ito ang modernong mundo. Ang daan ay napakahirap na lakarin. At saka, karamihan sa mga tropa ay nakakalakad lamang, at ang kanilang bilis ay mas mabagal. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Dapat nating matugunan ang mga kaaway na iyon sa loob ng 2 araw. Talaga, well, dapat alam ng mga taong iyon na darating tayo. I guess nakapag-set up na sila ng battle array at handang-handa na silang tanggapin tayo, sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, maliwanag na mali ang hula ni Huang Feng. Ang mga taong iyon ay hindi nag-set up ng battle array para salubungin sila, ngunit pinili nilang magkusa sa pag-atake. Sa gabi ng parehong araw, ang kampo ni Huang Feng ay inatake. Sa kabutihang palad, handa si Huang Feng. Tuwing gabi kapag siya ay nagpapahinga, inayos niya ang sapat na pagbabantay, kaya hindi masyadong malaki ang pagkawala. Gayunpaman, dumating ang kabilang partido kasama ang halos 10,000 tao, at lahat sila ay mga mangangabayo na may malakas na paggalaw. Sa makatuwid, kahit na handa si Huang Feng, mayroon pa ring mga pagkatalo. Bukod dito, pagkatapos na malaman ng mga taong iyon na hindi sila maaaring manalo, sila ay talagang nakatakas ng maayos. Siyempre, hindi sila papakawalan ni Huang Feng ng ganoon kadali, kaya nagpadala siya ng sarili niyang mga kabalyero at hinabol sila. Interesado ka ba sa isang labanan sa gabi? Tumalon din si Huang Feng sa kabayo at sinabi sa mga babae. Oo naman, bagamat gabi na, may panloob na enerhiya ang mga babae, kaya hindi naging problema para sa kanila na kontrolin ang mga kabayo. Bukod dito, napakaganda ng kanilang paningin, kaya hindi naging problema para sa kanila na lumahok sa labanan sa gabi. Para naman kina Lu Zuan at Ning Wushuang, maaari lamang silang manatili sa kampo ng militar ng may inggit. Ang dalawa sa kanila ay walang anumang inner energy. Malalim na ang gabi at madilim na kaya't hindi maganda na sumunod sila. Gayunpaman, sa panahong ito, itinuro na ni Suyamo sa kanilang dalawa kung paano magtanim. Malamang, malilinang nila ang inner energy sa lalong madaling panahon. Si Huang Feng at ang iba ay sumunod sa malaking hukbo upang habulin ang mga taong iyon. Hindi binalak ni Huang Feng na paalisan ang mga kabalyeryang iyon. Kailangang malaman ng isa na sa panahon ng malamig na mga sandata, ang mga mangangabayo ay isang napakalakas na puwersa. Upang makapagpadala ng 10,000 kabalyero ng sabay-sabay,
malinaw na ito ay tiyak na kombinasyon ng ilang puwersa. Kung hindi, hindi nila magagawang maglabas ng napakaraming tropa. Kung maaalis ni Huang Feng ang grupong ito ng mga mangangabayo, tiyak na malaking kawalan ito sa kabilang partido. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, sa mga taong dinala ni Huang Feng para habulin sila, kasama ang 3,000 mandirigma na ipinagpalit niya. Ang mga kakayahan ng mga taong ito sa pagsakay sa kabayo ay tiyak na hindi mahina. Nagpatuloy ang habulan. Pagkatapos ng lahat, ang puwersa ni Huang Feng ay ang karamihan, kaya pinili niyang palibutan sila mula sa ilang panig. Sa ganitong paraan, matapos ang paghabol ng mahigit kalahating oras, sa wakas ay naharang na ang mga taong nasa harapan. Kasunod nito, hindi maiiwasan ang isang labanan. You all just stay here and watch. Hindi na kailangang umakyat, sinabi ni Huang Feng kay Suyamo at sa iba pang mga babae. Okay, tumango si Suyamo at ang iba pang mga babae. Nais din nilang manood muna at hindi nila binalak na sumama kaagad sa labanan. Ang magkabilang panig ay nagsimulang opisyal na naniningil sa isa't isa. Dahil ang magkabilang panig ay mga mangangabayo, ang alikabok ay lumipad kapag sila ay tumakbo, at ang tunog ng mga hooves ay yumanig sa kalangitan. Sa lalong madaling panahon, ang dalawang torrents ay nagbanggaan. Patuloy, ang mga tao ay pinapatay at nahulog sa kanilang mga kabayo. Pagkatapos, sila ay tinapakan hanggang sa mamatay ng kanilang sariling mga kabayo o ng mga kabayo sa tabi nila, na nagiging isang tumpok ng karne paste. Nang makita ni Tang Mazo ang sitwasyon, siya ang unang samuka ng hindi mapigilan. Sa totoo lang, kailan pa siya nakakita ng ganitong kaunos-lunos na sitwasyon? Sa oras na ito, hindi niya hinihiling na magkaroon siya ng ganoong kahusay na paningin. May mga taong tinapakan hanggang mamatay, mga taong pinutol ang mga braso, at mga taong pinutol ang ulo. Nagkaroon ng lahat ng uri ng trahedya na sitwasyon. Nang makita niya ang isang madugong eksena, sa wakas ay hindi na ito napigilan ni Tang Mazo at nagsuka. Pagkatapos noon, nagsuka rin si Tan Ying, kasunod sina Zhu Zaiyo at Li Binyan. Noong umaarte sila, nag-arte din sila sa historical dramas at may battle scenes pa, pero peke lahat. Gayunpaman, totoo ang nangyayari sa kanilang harapan. Natural na sobrang shock sa kanila dahil sa mismong harapan nila ito nangyari. Sa kabilang banda, si Suyamo at Xi Mengjiao ay napakatatag. Bagamat, medyo namumutla ang kanilang mga mukha, hindi sila nagsusuka. Nakatingin pa rin sila sa labanan sa dikalayuan. Nagtiyaga pa rin sila. Para kay Bai Xiaoro, sinugod na niya si Huang Feng. Hindi nag-alala si Huang Feng sa kanya. Kung tutuusin, mas marami siyang naranasan na labanan kaysa sa kanya. Sa makatuwid, ngayong dumating siya para sumali sa labanan, hindi tumanggi si Huang Feng. Nagpatuloy ang labanan. Matapos magsuka si Tang Mazo at ang iba pang mga babae, bumuti ang pakiramdam nila. Pagkatapos, tumabi silang muli kina Suyamo at Xi Mengjiao. Ate Yamo, masyado na ba tayong inutil? Malungkot na sabi ni Tan Ying. Siyempre hindi, sinabi ni Suyamo, sa katunayan, halos masuka ako ngayon, ngunit hindi naging madali para sa akin na pigilan ito. Kung tutuusin, nabubuhay tayo sa isang mapayapang panahon. Normal lang na magkaroon ng ganoong reaksyon kapag nakikita ang eksenang ito. Sa tingin ko noong unang beses na nakita ni Huang Feng ang eksenang ito, tiyak na hindi siya mas magaling kaysa sa atin. Kabanata 1562. Ang mga salita ng pang-aliw ni Suyamo sa ibang mga babae ay hindi sinasadyang sinabi niya. Nang makita ni Huang Feng ang kaunos-lunos na eksena sa unang pagkakataon, talagang hindi siya mas mahusay kaysa sa kanila. Pagkatapos ng lahat ay nabubuhay sa isang mapayapang panahon. Biglang nakakita ng ganoong kalupit na eksena, talagang medyo hindi na sila maka-adapt. Gayunpaman, sa oras na ito, si Huang Feng na pumapatay sa kalaban sa formation ay halatang hindi maihahambing sa dati. Ngayon, nang makakita siya ng dugo at naputol na mga paa, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Kahit pumatay siya ng tao, hindi siya naging maluwag. Ang mga dumating upang salakayin ang kampo ay ganap na hindi makalaban sa kanya. Ang mga nakalaban sa kanya ay napatay lahat sa isang galaw. Ang bilis ni Huang Feng sa pagpatay sa kalaban ay napakabilis. Bilang karagdagan, ang 3,000 alipin na ipinagpalit ni Huang Feng ay napakabilis din sa pagpatay sa kaaway.
Ang mga aliping ito ay hindi lamang magaling sa pakikipaglaban. Kung magaling lang silang lumaban, napakagaling nilang lumaban mag-isa. Gayunpaman, pagdating sa pagpatay sa kaaway, ito ay malayo sa sapat. Ang dahilan kung bakit napakahusay ng mga aliping ito sa larangan ng digmaan ay dahil natutunan nila ang tungkol sa mga pormasayon ng labanan. Ito ang gantimpala para sa palitan. Para sa bawat 1,000 alipin na ipinagpalit, ang 1,000 alipin na ito ay maaaring matuto ng isang battle formation. At ang 3,000 alipin ni Huang Feng ay malinaw na bihasa sa mga pormasayon ng labanan. Bilang resulta, pinangunahan ni Huang Feng at Bai Xiaoro ang 3,000 alipin bilang sibat, walang tigil na pagpatay sa umaataking kabalyerya. Para sa iba pang mga tao na dinala ni Huang Feng, sa oras na ito, bihira silang lumahok sa direktang pag-atake. Sa halip, lumipat sila sa paligid ng larangan ng digmaan, na bumubuo ng isang pagkubkob upang maiwasan ang anumang mga kabalyerya ng kaaway na makatakas. Mukhang gusto ni Huang Feng na patayin silang lahat sa pagkakataong ito. Mas maganda ang kutis ni Suyamo sa oras na ito at sinabing, "Oo, ang iba pang mga babae ay napakaalam din." Bagamat ito ang kanilang unang pagkakataon sa larangan ng digmaan, mayroon pa rin silang magandang paningin. Matapos ang unang discomfort, sa oras na ito, nagawa nilang harapin ang larangan ng digmaan, ngunit ang kanilang kutis ay medyo pangit pa rin. Naiintindihan ni Suyamo at ng iba pang kababaihan ang sitwasyon, kaya natural, naiintindihan din ito ng mga tao sa film. Sa panig man ito ni Huang Feng o panig ng kalaban, alam nilang lahat na sandali na lamang bago tuluyang malipol ang umaataking mga sundalo. Sa makatuwid, ang mga kabalyerya ay nag-iisip na kung paano malalampasan ang pagkubkob. Inisip nila, noong una na napakadaling gawain. Kahit na hindi nila makumplito ang pag-atake, maaari pa rin silang umalis ng walang problema. Sa huli, talagang pinigilan sila ni Huang Feng. Ngayon, imposibleng makatakas. Hindi papatayin ang mga sumuko. Hindi papatayin ang mga sumuko. Sa hudyat ni Huang Feng, ang mga nakapaligid na sundalo ay biglang nagsimulang sumigaw ng malakas. Sa simula, napakagulo ng mga sigawan. Gayunpaman, sa dulo, unti-unti silang nagtagpo sa isang boses. Napakalakas ng boses na tumagos sa eardrums ng mga sundalo at nayanig ang puso ng mga sundalo. Ang cavalry, sa panahon ng malamig na sandata, ay isang uri ng estratehikong materyal. Kahit na si Huang Feng ay maaaring makipagpalitan ng mga kabayo, ang presyo para sa pagsasanay ng isang kabalyerya ay napakataas. Malaki rin ang gastos sa pagpapalaki sa kanila sa hinaharap. Sa makatuwid, kung masupol niya ang ilan sa kanila rito, tiyak na magiging malaking pakinabang ito para kay Huang Feng. Sa makatuwid, syempre, siya ay nag-aatubili na patayin ang mga taong ito. Matapos marinig ang mga sigaw ng mga sumuko ay maliligtas, ang mga napapaligiran ay nagsimulang mag-alinlangan. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang sitwasyon ay wala ng pag-asa para sa kanila. Tuloy-tuloy man ang laban nila, walang pag-asa. Bukod dito, hindi sila masyadong tapat sa kasalukuyang general, kaya hindi nila kailangang lumaban hanggang kamatayan. Kabanata 1563, Hlang. Ang mahabang espada sa kamay ng isang tao ay nahulog sa lupa, at ang tunog na ito ay parang hudyat. Isa-isa ring bumagsak sa lupa ang mahahabang espada sa kamay ng ibang tao, hindi dahil sa hindi nila ito mahawakan ng mahigpit, kundi dahil nagkusa silang itapon ito. Sumuko sila. Ang pagsuko ay parang virus, na patuloy na umaagos sa buong hukbo na dumating upang nakawin ang kampo. Isa-isang nagkusa ang mga tao na itapon ang mahabang espada sa kanilang mga kamay at nagkusa na sumuko. Tumalikod sila at lumuhad sa lupa, naghihintay na dumating ang mga tao ni Huang Feng at kunin sila. Ang mga mukha ng mga taong ito ay hindi masyadong maganda, ngunit walang ibang paraan. Pagkatapos ng lahat, hindi nila alam kung paano sila haharapin ni Huang Feng. Nag-aalala sila sa sarili nilang kinabukasan. Siyempre, hindi lahat ay piniling sumuko. Ang ilang mga tao ay tapat pa rin. Patuloy silang nakikipaglaban sa mga tao ni Huang Feng habang sumisigaw ng malakas para sa kanilang mga kasamahan na sumuko, umaasang kukunin nila ang kanilang mga sandata at sasali muli sa kanilang panig, at lalaban hanggang kamatayan kay Huang Feng. Siyempre, hindi magiging magalang si Huang Feng sa mga matigas ang ulo na ito. Bukod dito, para mas mapiling sumuko,
siya at ang mga aliping ipinagpalit niya ay inuuna niyang patayin ang mga matitigas na tao. Pinatay nila ang bawat isa sa kanila na kanilang nakita, ganap na hindi nagpapakita ng anumang awa. Bilang isang resulta, ang mga matigas ang ulo ay naging mas kaunti at mas kaunti. Kahit na ayaw nila, walang paraan upang baguhin ang kanilang kapalaran. Hindi nila naiintindihan kung bakit napakalakas ni Huang Feng at ang mga taong dinala niya kaya hindi nila kayang patayin sila, ngunit wala silang paraan para baguhin ang kanilang kapalaran. Pababa ng pababa ang mga sigawan sa eksena. Ang mga dumating upang magnakaw sa kampo ay maaaring pinatay o nagkusa na bumaba at sumuko. Ilang tao pa lang ang nag-aaway. Sa wakas, wala pang 5 minuto, natapos na ang buong labanan. Kumusta na? Hindi ka naman natakot kanina diba? Sa oras na ito, dinala ni Huang Feng si Bai Xiaoro sa tabi ni Suyamo at sinabi. Tungkol naman sa iba, tinatanggap nila ang mga bihag, gayon din ang mga kabayong walang may-ari, na naglilinis sa larangan ng digmaan. Ang mga kabayo ay isa ring mahalagang estratehikom. Mapagkukunan, bagamat maaaring ipagpalit sila ni Huang Feng, hindi mababa ang presyo ng palitan. Ngayong makakakuha na siya ng dagdag, natural na iyon ang pinakamahusay. Tapos na ang buong laban. Sa 10,000 tao na dumating upang salakayin ang kampo, humigit kumulang 5,000 tao ang piniling sumuko. Ang bilang na ito ay hindi maliit. Tila bagaman nadagdagan pa ng hukbong rebelde at ng mga general ng nakaraang dinastiya ang kanilang puwersa, hindi pa nila lubusang nakuha ang puso ng mga tao. Hindi lahat ay handang lumaban hanggang kamatayan para sa kanila. Ang sitwasyong ito ay nagpasaya kay Huang Feng. Sa ganitong paraan, mababawasan ng malaki ang paglaban na makakaharap niya sa susunod na labanan. Sa natitirang 5,000 tao, humigit kumulang 4,000 tao ang namatay sa labanan. Ang huling 1,000 tao ay nasugatan at nahuli, ngunit halatang wala silang balak na sumuko. Siyempre, mas maraming tao ang nawala sa gabi. Bagamat nag-ayos si Huang Feng ng pagkubkob sa paligid ng larangan ng digmaan, hindi masasabi na ang pagkubkob na ito ay hindi tinatagusan ng hangin. Imposibleng walang makatakas, not to mention, gabi na rin. Sa takip ng gabi, at ang katotohanan na ang mga taong ito ay kabalyerya, ang kanilang kadaliang kumilos ay mas malakas. Si Huang Feng man o ang kanyang mga tauhan, lubos silang nasiyahan sa resultang ito. Sa kanilang panig, wala pang 1,000 tao ang namatay, at karamihan sa kanila ay mga ordinaryong sundalo. Para sa mga taong ipinagpalit ni Huang Feng, hindi sila nagdusa ng masyadong maraming pagkalugi. Ang pakikipaglaban sa gabi ay ang kanilang pinakamahusay na pagbabalat kayo, at ang kanilang maliksi na paggalaw ay tiniyak na mas maiiwasan nila ang mga pag-atake ng kalaban. Ang panig ni Huang Feng ay walang alinlangan na nakamit ang isang napakatalino na resulta sa labanan sa gabi. Ito ay walang alinlangan na isang napakagandang bagay para sa panig ni Huang Feng. Ito ay lubos na nagpapataas ng kanilang moral. Kung tungkol sa hukbong rebelde at kalyadong hukbo ng nakaraang dinastiya, walang alinlangan na ito ay isang napaka-demoralizing na bagay. Pagkatapos ng labanan ngayong gabi, hindi na sila mangangahas na salakayin muli ang kampo. Bukod dito, ang 10,000 tao na ito ay maaaring ang lahat ng kadaliang mapakilos sa kanilang mga kamay. Ang pagkawala ng napakaraming tao ay hindi lamang isang dagok sa kanilang moral, kundi isang paghina din ng kanilang lakas. Siyempre, ang pinaka-inaalala ngayon ni Huang Feng ay ang kalagayan ni Suyamo at ng iba pang kababaihan. Kung tutuusin, lahat sila ay nabuhay sa isang mapayapang panahon. Biglang makakita ng ganitong kaunos-lunos na eksena, tiyak na hindi sila makaka-adapt. Mabuti na lang at hindi ako sanay sa umpisa, pero mas maganda ito sa huli. Sabi ni Suyamo, halos gumaling na ang kanyang kutis sa mga oras na ito. Hindi man siya nagsusuka noon, hindi masyadong maganda ang kanyang kutis. Kaya lang pagkatapos ng mahabang panahon, mas gumanda siya. Mabuti naman, nakita ni Huang Feng na normal pa rin ang kutis ng mga babae, kaya gamaan ang loob niya. Gayunpaman, hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili. Hindi mo kailangang pumunta sa front line. Mabuti pang manatili sa likod. Well, we know. You can rest assured na kami na ang bahala sa sarili namin. Sabi ni Suyamo, hindi niya gustong pangalagaan ni Huang Feng ang kanilang nararamdaman habang iniisip ang mga mahahalagang bagay. Iyon ay walang alinlangan na makagambala kay Huang Feng.
Para kay Huang Feng, tiyak na hindi ito magandang bagay. Hindi sila pumunta dito para manggulo kay Huang Feng. Matapos linisin ang larangan ng digmaan, bumalik ang lahat sa kampo kasama ang kanilang mga kabayo at mga bihag. Ang naghihintay sa kanila ay malaking tagay. Sa orihinal, personal silang pinangunahan ni Huang Feng sa larangan ng digmaan na nakapagpapatibay na. Ngayon, pagkatapos lamang ng labanan, nakuha ni Huang Feng ang ganoong resulta. Ito ay walang alinlangan na nagpasigla sa lahat. Hinayaan ni Huang Feng ang mga tao na alagaan ang mga bihag, pagkatapos ay natulog ulit. Dahil may umatake sa kampo, hindi masyadong maganda ang kalidad ng kanilang pagtulog sa gabi. Sa makatuwid, kinaumagahan, hindi nagmamadali si Huang Feng na ipagpatuloy ang paglalakbay. Sa halip, hinayaan niyang magpahinga ang lahat. Naroon ang hukbong rebelde at kalyadong hukbo ng mga general ng dating dinastiya. Si Huang Feng ay hindi masyadong sabik na makipaglaban sa mga taong iyon. Sa anumang kaso, hindi sila makatakas. Pagkatapos ng pahinga, pinangunahan ni Huang Feng ang malaking hukbo at nagpatuloy sa pagsulong. Ang tagiliran ni Huang Feng ay maaliwalas at malayang sumusulong. Napaka-relax ng puso niya. Gayunpaman, ang rebelding hukbo at ang kalyadong hukbo ay nasa napakasamang kalagayan. Hindi nila inaasahan na ang simpleng pag-atake sa gabi ay magdudulot sa kanila ng napakalaking kawalan. Dapat malaman ng isang tao na naisip nila na kahit na ang pag-atake sa gabi ay hindi matagumpay, ang mga kabalyero ay makakatakas pa rin. Ang kanilang pagkalugi ay hindi magiging masyadong malaki. Gayunpaman, ang resulta ay lampas sa kanilang inaasahan. Ang mga taong iyon ay ganap na nilipol. Maliban sa 1 o 200 tao na tumakbo pabalik, ang iba ay hindi na bumalik. Sila ay pinatay o sumuko. Nagalit ito sa mga taong ito, ngunit sa parehong oras, nakaramdam din sila ng takot sa lakas ng pakikipaglaban ng hukbo ni Huang Feng. Ito ay hindi isang opisyal na labanan, ngunit isang maliit na palitan ng mga kamay, ang kanilang mga pagkatalo ay napakalaki. Dahil dito, medyo hindi nila ito matanggap. Sinabi ko na huwag nating salakayin ang kampo. Iyon ay si Huang Feng ay mula sa hukbong rebelde at marami na siyang nagawang mga bagay noon. Siya ay napaka-experience at may kaalaman sa aspetong ito. Hindi ito magiging ganoon kadali para sa kanya na magtagumpay. Ngunit hindi ka nakinig. Ngayong nawala na ang karamihan sa ating mga kabalyerya, paano tayo lalaban sa susunod na labanan? Sa kalyadong hukbo, isang leader ng rebelde ang nagreklamo sa hindi kasiyahan. Napuno ang buong bulwagan ng mga pinuno ng rebelding hukbo at mga general ng dating dinastiya. Bago lumitaw si Huang Feng, lahat sila ay mga kaaway. Dahil lamang kay Huang Feng, ang kanilang karaniwang kaaway, kaya sila nagsama-sama. Gayunpaman, lahat sila ay mga kaaway sa nakaraan at nakipaglaban pa sa larangan ng digmaan. Magkasama man sila ngayon, mahirap para sa kanila na magkasundo. Sa yulunan ng bulwagan ay nakaupo ang isang maliit na bata. Siya ay mga 10 taong gulang. Pagtingin sa mga taong nakaupo sa ibaba niya, baka sa mukha niya ang takot. Hindi niya alam ang gagawin. Siya ang munting prinsipe ng emperador ng dating dinastiya. Bagamat nakahanap ng ilang prinsipe ang kalyadong hukbo, sa huli, siya ang pinakabatang prinsipe. Sa ilalim ng pagsasaayos ng lahat, siya ay naging tupi na emperador. Ang dahilan ay natural dahil bata pa siya at madaling kontrolin. Hindi yan ang sinabi mo noon. Sinabi mo na si Huang Feng ay mula sa hukbo ng mga rebelde at hindi marunong mag-ayos ng mga tropa. Bagamat nakagawa na siya ng gabing pag-atake noon, ngayong malakas na ang kanyang hukbo, siguradong magiging pabaya siya. Kung pupunta siya sa kampo, tiyak na magtatagumpay siya, sagot ng isa pang tao. Tama, sinuportahan mo ito noon. Ngayong hindi nagtagumpay ang pag-atake sa gabi, gusto mo ng talikuran ang responsibilidad. It's all your ideas. Sabi ko noon, kakaunti lang ang ipadala natin para guluhin sila at huwag na silang magpahinga ng maayos. Sa huli, napakaraming tao ang pumunta at hindi na bumalik. Sino ang mananagot sa pagkawalang ito? Kasalanan ng rebel army mo ang pagsuko muna. Nagdulot ito ng reaksyon. Sinisi ng lahat ang isa't isa. Lahat sila nagrereklamo. Walang gustong umamin na ito ang kanilang pagkakamali. Marahil ay nais din nilang gamitin ang pamamaraang ito upang pigain ang takot sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Huang Feng ay nakakaramdam pa rin sila ng takot.
Dahil ang maliit na emperador na nakaupo sa itaas ay isang tupe lamang, walang sinuman sa eksenang makakumbinsi sa lahat. Sa katunayan, bagamat bahagi na sila ngayon ng alyansa, lahat sila ay may kanya-kanyang kalkulasyon sa kanilang mga puso. Nais nilang mabawasan ang kanilang pagkalugi hanggat maaari. Kung hindi, alam nila na ang kanilang mga posisyon ay mabilis na mapapalitan ng iba. Matapos ang ilang sandali na pagtatalo, unti-unting tumahimik ang eksena. Alam ng lahat na walang silbi ang patuloy na pagtatalo ng ganito. Kaya, sa huli, napagkasundoan ng lahat na itigil ang pag-atake sa kampo. Maglalagay sila ng mga depensa sa lungsod at hihintayin si Huang Feng at ang kanyang hukbo na dumating. Nadama nila na hindi na sila katapat ni Huang Feng sa isang labanan sa kagubatan, lalo na kapag wala silang kabalyerya sa kanilang panig. Sa makatuwid, maaari lamang silang umasa sa pader ng lungsod at ilang iba pang mga hakbang sa pagtatanggol upang labanan si Huang Feng. Hanggat ang panig ni Huang Feng ay dumanas ng mas maraming pagkatalo, naniniwala sila na tiyak na mas maraming tao sa mundo ang babangon upang maghimagsik laban kay Huang Feng. Kabanata 1564, halos mahula ni Huang Feng ang reaksyon ng mga puwersa ng koalisyon. Kahit siya iyon, sa tansya niya ay ganoon lang din ang kanyang magagawa. Kung tutuusin, kung wala ang mobility ng mga kabalyerya, magiging dahado sila kung pipiliin nilang lumaban sa ligaw. Maliban kung nasira ang utak ng mga puwersa ng koalisyon, gagawa lang sila ng ganoong desisyon. Obviously, hindi nasira ang utak nila, or rather, hindi lahat ng utak nila nasira. Sa makatuwid, sa wakas ay pinili nilang ipagtanggol ang lungsod at umasa sa katatagan ng mga pader ng lungsod upang labanan ang krusada. Dahil dito ay hindi nagmamadali si Huang Feng. Marahil, ang mga taong iyon ay gumawa na ng mga hakbang sa pagtatanggol at naghihintay na lamang sa kanyang pagdating. Kung gayon, bakit siya magmamadali? Malinaw na hindi isang matalinong pagpili ang harapin ang kaaway na may pagod na hukbo. Sa makatuwid, pagkatapos ng isa pang 2 araw ng pagkaantala, sa wakas ay dumating ang hukbo ni Huang Feng sa unang county sa ilalim ng kontrol ng koalisyon. Si Huang Feng ay hindi nagmamadaling salakayin ang lungsod. Sa halip, hinayaan niyang magkampo ang hukbo at magpahinga. Dinala niya si Suyamo at ang iba pang mga babae upang sumakay ng kabayo at umikot sa mga pader ng lungsod mula sa malayo. Ito ay tumagal ng maraming oras. Mukhang pinaghandaan na nila. Tinitigil ni Bai Xiaoro ang mga pader ng lungsod sa malayo at sinabi, "Well, we gave them so much time. Kung hindi sila prepared, then there must have something wrong with their brains. Hindi nila makukuha ang status na meron sila ngayon," sabi ni Huang Feng. Walang masyadong pagtataka sa mukha niya. Nakikita ng lahat mula sa malayo na may mga ganap na armadong sundalo na nakatayo sa mga pader ng lungsod. Hawak nila ang mga sandata sa kanilang mga kamay at mapagpakumbaba na nakatingin sa hukbo ni Huang Feng na nagtatayo ng kampo sa di kalayuan. Nakita rin ni Huang Feng at ng iba pa na bilang karagdagan sa mga sundalong iyon, may ilang bagay na katulad ng mga trebuchet. Ang mga bagay na ito ay maaari pa ring magkaroon ng papel sa proseso ng labanan. Gayunpaman, alam ni Huang Feng na ang pangunahing layunin ng mga bagay na ito ay upang takutin ang mga tao. Ang aktwal na epekto ng pagpatay ay hindi masyadong malaki. Walang paraan upang ihambing ang katumpakan ng mga bagay na ito sa mga kanyan sa Earth. Ito ay lamang kapag ang mga tropa ng pagkubkob ay makapal na nakaimpake na maaari nilang tamaan ang mga tao. Kung ang bilang ng mga tao ay medyo maliit, ang bagay na ito ay magiging isang basura. Not to mention na hindi ito makakatama ng tao, kailangan din ng maraming manpower para maoperahan ito. Ito ay ganap na hindi katumbas ng halaga sa pagkawala. Ginamit din ito ni Huang Feng dati. Nagkaroon ito ng kaunting epekto sa pagkubkob sa lungsod. Kung tutuusin, hindi makagalaw ang mga nagtatanggol na tropa. Bukod dito, naroon mismo ang mga pader ng lungsod. Maaari itong magkaroon ng kaunting pinsala sa mga pader ng lungsod, ngunit ito ay hindi gaanong epektibo laban sa umaataking mga tropa. Nang maglaon, nang kabkuban ni Huang Feng ang lungsod, handa siyang gamitin ang kanyang espesyal na puwersa sa halip na gamitin ang bagay na ito. Pakiramdam niya ay hindi ito katumbas ng halaga. Bilang karagdagan sa mga tirador, nakita rin ni Huang Feng ang maraming bato at kahoy sa mga pader ng lungsod. Ang mga bagay na ito ay hindi sa inaasahan ni Huang Feng.
Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay karaniwang ginagamit upang ipagtanggol ang isang lungsod. Nang ibagsak niya ang pamumuno ng nakaraang dinastiya, marami na siyang nakitang mga bagay na ito. Hindi na siya nagulat, parang walang bago. Tumingin sandali si Huang Feng at walang pakialam na sinabi, "Nakita ko na sa TV. Sa isang laban, mas maraming matatalo ang attacking side kaysa sa defending side. Confident ka ba?" Nag-aalalang tanong ni Suyamo habang nakatingin sa hindi mabilang na tropa ng kaaway sa malayo. Bagamat nagdala si Huang Feng ng isang hukbo na 500,000, ang mga nagtatanggol na tropa sa lungsod ay hindi magiging maliit. Bukod dito, ang iba pang kalapit na mga county ay nasa ilalim din ng impluwensya ng mga puwersang kolyadong. Kapag sila ay inatake, ang mga kolyadong puwersa ay malamang na dumating upang suportahan. Sa oras na iyon, hindi lamang kailangang harapin ni Huang Feng ang mga sundalo sa county na ito, kundi pati na rin ang higit pang mga kaaway. "Talagang may tiwala ako, kung hindi, hindi ako personal na nanguna sa hukbo," sabi ni Huang Feng, ngunit walang labis na kaba sa kanyang mukha. Tiwala siya na sa 500,000 tropa sa kanyang mga kamay, maaari niyang ganap na sirain ang kalaban. Naghahanda si Huang Feng na gumamit ng ilang espesyal na paraan sa pagkakataong ito. Sa ganitong paraan, hindi lamang niya masusugpo ang mga paghihimagsik na ito, ngunit maaari rin siyang mag-iwan ng misteryosong damdamin sa iba. Sa ganoong paraan, kahit umalis siya, walang maglalakas loob na magrebelde muli. "Muntik na naming nakalimutan na may storage box ka pa pala. Marami kang pwedeng palitan ng magagandang bagay. I think may plano ka na kung paano haharapin ang mga bagay dito, di ba?" sabi ni Tang Mazo. "Oo." Tumango si Huang Feng. May paunang plano nga siya. Si Huang Feng ay sobrang kumpiyansa, ang iba ay natural na hindi mag-aalala tungkol sa anumang bagay. Ang kailangan nilang gawin ay patuloy na maniwala kay Huang Feng. Si Huang Feng at ang ilang kababaihan ay naglibot sa lungsod, pagkatapos ay bumalik sa kampo. Pagkatapos nito, tumawag si Huang Feng ng ilang pangunahing general upang talakayin ang tiyak na pagkubkob bukas. Habang si Huang Feng at ang iba ay maingat na naghahanda para sa pagkubkob, ang mga tagapagtanggol sa lungsod ay kinakabahang nakatingin sa mga tropa sa labas ng lungsod. Mayroong 500,000 tao, at ang kampo ay nakaunat hanggang sa nakikita ng mata. Bukod pa rito, narinig nila ang balita na ganap na nalipol ang mga kabalyero, na lalong nagpakaba sa kanila. 10,000 tropang kabalyerya ang nalipol nang hindi nagdulot ng malaking pinsala sa kalaban. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman, at mas lalo silang natakot sa lakas ng mga tropa ni Huang Feng. Ngayon, opisyal na nilang lalabanan ng mga tropa ni Huang Feng. Paanong hindi sila kabahan? Noong si Huang Feng ay pinuno pa ng Revolutionary Army, narinig ng mga taong ito ang kanyang pangalan. Sa katunayan, marami sa mga sundalo sa Revolutionary Army ang labis na humanga kay Huang Feng. Hindi lang nila inaasahan na isang araw, tatayo sila sa tapat ni Huang Feng at magiging kaaway niya. Unpredictable talaga ang buhay. Botface, sa tingin mo ba mananalo tayo laban sa Huang Feng na iyon? Narinig ko na ang kanyang lakas ay napakahusay, at kaya niyang punitan ang mga tigre at leopardo. Sa pader ng lungsod, isang batang sundalo ang bamulong sa katabi niya. Hindi ko alam. Umiling ang katabi niya at sinabing, hindi ko pa nakikita si Huang Feng, pero nakita ko na ang mga tropa niya. Ang galing talaga nilang lumaban. Nang salakayin nila ang lungsod, kinasuhan nila at hindi nakatiis ang mga tagapagtanggol. Sa loob lang ng isang buwan, napatay nila ang dating emperador. Talagang makapangyarihan sila. Oo, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng ating pinuno. Bakit hindi niya tinanggap ang utos ni Huang Feng? Nabalitaan ko na pagkatapos noon ay naging emperador si Huang Feng, binigyan niya ang mga tao ng lupa at hindi nangongolekta ng buwis. Wala pa akong narinig na ganoon kagaling na emperador. Iniisip ko na pagkatapos tanggapin ng pinuno ang utos, maaari na akong umuwi at magsaka, sabi ng nagsalita kanina. Nabalitaan ko rin ang tungkol dito. Ilang araw na ang nakalipas, nagpadala sa akin ng sulat ang isang kamag-anak sa aking nayo na nagsasabing nabigyan na ng lupa ang kanyang pamilya. Bawat tao ay may 4 na munang lupa, at hindi na nila kailangang magbayad ng buwis. Ngayon, ang buong pamilya nila ay masayang nagsasaka sa bahay. Sobrang inggit ako. Dati, nagsasaka ako para sa pamilya ng pinuno,
at pinangarap kong magkaroon ako ng pagkakataon, ngayon ay maaari akong makakuha ng sarili kong lupa. Nakakainis talaga, sabi ni Botface. Sinong nagsabing hindi? Napabuntong hininga din ang nagsalita kanina at sinabing, karamihan sa mga voluntaryong sundalong ito ay mga magsasaka, at pinangarap nilang magkaroon ng sariling lupa. Matapos maging emperador si Huang Feng, binigyan niya sila ng pagkakataong ito, ngunit hindi sila makaalis. Ito ay ginawa sa kanila na labis na nalulumbay. Hindi naman sa walang gustong tumakas pa uwi, pero kapag nahuli na sila, bugbugin sila hanggang sa mamatay. Kaya naman takot na takot ang iba. Gayunpaman, alam din ng 2 taong ito na mayroon pa ring mga taong tumatakas ng palihim. Bukod dito, may mga taong tumatakas araw-araw. Pagkatapos ng lahat, ang tukso ng lupa ay napakalaki para sa kanila. Kahit na kailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay, gusto pa rin nilang makuha ito. Sa makatuwid, may mga taong tumatakas araw-araw, at ang ilan ay nahuli at binugbog hanggang sa mamatay. Gayunpaman, mayroon ding mga tao na matagumpay na nakatakas. Para sa mga matagumpay na nakatakas, may inggit lamang ang natitirang mga tao. Napabuntong hininga silang dalawa sa tuktok ng pader ng lungsod. Ang higit nilang iniisip ay hindi kung paano haharapin ang pag-atake ng hukbo ni Huang Feng, ngunit kung paano matagumpay na makatakas at pagkatapos ay bumalik sa bahay sa bukid. Mayroong maraming mga tao na may parehong ideya. Hindi man sila naglakas loob na pag-usapan ito ng lantaran, napag-usapan nila ito ng palihim. Para sa mga magsasaka, walang mas masaya at mas mahalaga kaysa sa pagkuha ng isang piraso ng lupa na ganap na pag-aari nila. Unti-unting, lumubog ang gabi, at tumahimik ang magkabilang panig. Sa unang araw, ang magkabilang panig ay hindi gumawa ng anumang mga galaw. Hindi umatake si Huang Feng, at ang mga tao sa lungsod ay hindi nagkusa na umatake. Sa gabi, walang pag-atake sa kampo. Kung tutuusin, masyadong masakit ang naunang kabiguan, kaya hindi ito pinansin ng Alliance Army at casual na kumilos. Kinaumagahan, nang sumisikat na ang araw, inutusan ni Huang Feng ang kanyang mga nasasakupan na tipunin ang mga tropa. Ayon sa kanyang plano, sasalakayin nila ang lungsod ngayon. Bukod dito, sa simula, hindi niya gagamitin ang mga alipin na ipinagpalit niya. Sa halip, gagamit siya ng mga ordinaryong sundalo. Ang sabihing ordinaryo lang ang mga sundalong ito kung ikukumpara sa mga aliping ipinagpalit ni Huang Feng. Sa katunayan, ang mga sundalong ito ay sumunod kay Huang Feng sa loob ng mahabang panahon at may masaganang karanasan sa labanan. Sa simula, umasa si Huang Feng sa kanila upang matagumpay na ibagsak ang pamumuno ng nakaraang dinastiya. Sa makatuwid, ang lakas ng pakikipaglaban ng mga sundalong ito ay mas malakas kaysa sa nagtatanggol na hukbo sa lungsod. Tumunog ang busina, at opisyal na nagsimula ang trahedya na pag-atake at labanan sa depensa. Ang mga grupo ng mga sundalo ay may dalang hagdan at tumakbo pasulong. Ang mga mamamana ay patuloy na nagpapaputok ng mga palaso upang sugpuin ang kaaway sa pader ng lungsod. Ang kaaway sa pader ng lungsod ay walang anumang intensyon na mahuli. Nagpaputok din sila ng mga palaso at gumagamit ng mga trebuchet upang ihagis ang malalaking bato, na nadurog hanggang sa mamatay ang mga malas na tao. Si Huang Feng at Su Yamo ay nasa medyo mataas na posisyon, nanunood ng labanan sa harap nila. Sa karanasan ng nakaraang labanan sa gabi, nang makita ng mga kababaihan ang gayong kaunos-lunos na pag-atake at labanan sa depensa, bagaman hindi pa rin masyadong maganda ang kanilang mga mukha, mas maganda ito kaysa dati. At least, wala nang samuka. Kabanata 1565, mukhang mas makapangyarihan ang iyong mga sundalo kaysa sa mga sundalo sa pader ng lungsod. Sabi ni Xi Mengjiao habang nakatingin sa 2 panig na nasa malapit na labanan. Sa ilang sandali lamang, ang mga sundalo ni Huang Feng ay talagang umakyat sa tuktok ng pader ng lungsod. Bagamat hindi pa sila nakakatugon sa pader ng lungsod, nakipagdigma na sila sa malapit na pakikipaglaban sa mga tagapagtanggol sa lungsod. Bukod dito, ang kanilang kalamangan ay palaki ng palaki. Inasahan na ni Huang Feng ang sitwasyong ito, ngunit hindi ito inaasahan ng mga tagapagtanggol sa lungsod. Sa kanilang isipan, aabutin ng hindi bababa sa 2 o 3 araw para makaakyat ang mga sundalo sa labas sa tuktok ng pader ng lungsod. Sa oras na iyon, ang 2 panig ay sasabak sa malapit na labanan.
Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ganito kabilas ang sitwasyon. Ito ang unang umaga ng labanan. Ang hukbo ni Huang Feng ay nagsimulang umatake, ngunit malapit na silang maabot ang tuktok ng pader ng lungsod. Ang ganitong uri ng kaibahan sa lakas ay nagpasindek sa mga tagapagtanggol sa lungsod. Siyempre, kung malalaman ng mga tropang garrison na ito na ang mga tropang ito ay hindi man ang pinaka-elite na tropa sa ilalim ni Huang Feng, sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin nila? Magandang paningin. Pinuri ni Huang Feng. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na hindi ko ipadala ang mga alipin na iyon, maaari pa rin nating salakayin ang tuktok ng pader ng lungsod ngayon. Si Huang Feng ay may ganitong pagtitiwala. Bagaman hindi niya alam kung bakit napakahina ng mga tagapagtanggol sa lungsod, ito ang katotohanan. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, tiyak na maaabot ng kanyang mga tauhan ang tuktok ng pader ng lungsod pagkatapos ng ilang pag-atake pa. Pagkatapos, sakupin nila ang pader ng lungsod at sakupin ito. Sa katunayan, ang hindi alam ni Huang Feng ay ang mga tagapagtanggol sa lungsod ay napakahina dahil hindi sila sumailalim sa anumang formal na pagsasanay. Bukod dito, wala silang gaanong karanasan sa pakikipaglaban noon. Maaari nilang aibuli ang mga ordinaryong tao, ngunit napakahirap pa rin para sa kanila na makipagkompetensya sa mga makaranasang sundalo sa ilalim ni Huang Feng. Bukod dito, marami sa mga taong ito ang nahuli. Lahat sila ay gustong tumakas at umuwi sa bukid. Sa makatuwid, ang kanilang isip ay wala sa labanan. Sa katunayan, mahina pa nga silang umaasa na mabibigo sila at mapalaya ng mga tropa ni Huang Feng. Pagkatapos, maaari na silang umuwi. At dahil sa ideyang ito, madaling isipin kung gaano kalakas sa pakikipaglaban ang maipapakita ng mga taong ito. Bilasan mo, kunin mo dito ang reserve team. Hindi na tayo makakatagal pa. Pumunta ka at magsumbong sa general. Nasa state of emergency din ang south side ng lungsod. Hindi na sila makakatagal pa. Ito ay pareho para sa North Gate. Mabangis ang opens iba ng kalaban, at hindi na sila makakatagal pa. Humihiling ng backup. Panipi, hindi niya akalain na unang araw pa lang ito ng pag-atake at hindi na makakatagal ang kanyang tagiliran. Ayon sa kanyang pakikipag-usap sa mga general ng iba pang mga lungsod, ang kanyang panig ay maaaring tumagal ng kahit ilang araw pa. Sa oras na iyon, ang mga tropa ni Huang Feng ay tiyak na pagod. Pagdating ng panahon, darating ang mga tropa ng garrison ng ibang lungsod upang suportahan sila. Kasama ang mga tropang garrison na ito, magagawa nilang kurutin ang mga tropa ni Huang Feng at maalis ang puwersa ni Huang Feng sa isang iglap. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang sitwasyon ay bubuo sa isang ganap na naiibang paraan kaysa sa inaasahan niya at ng iba pa. Unang araw pa lang ito ng pag-atake, at halos hindi na sila makatagal. May mga panganib sa lahat ng dako. May ilang reserbang tropa sa lungsod na maaaring magbigay ng suporta, ngunit kung titingnan ang sitwasyon ngayon, kahit ipadala sila, tiyak na hindi sila makakatagal. Hayaan mong umakyat ang reserve team. Ang sabi ng general, bukod dito, hilingin mo sa mga garrison troops ng iba pang kalapit na lungsod na magpadala ng mga reinforcement sa lalong madaling panahon. Kung medyo mamaya, hindi na tayo makakatagal pa. Sa oras na iyon, hindi rin sila magkakaroon ng madaling panahon. Oo, sagot ng personal na gwardya ng general. Pagkatapos noon ay umalis na siya dala ang utos ng general. Hindi maganda ang mukha ng general. Sa bagay, first day pa lang nangyari ang ganitong sitwasyon kaya imposibleng maganda ang mood niya. Nakita ni Huang Feng na ang kalaban ay may mas maraming bagong tropa sa malayo, at ang sitwasyon ay dahan-daang pinatatag ng kaaway. Hindi naman siya nagmamadali. Hiniling na lang niya sa kanyang mga nasasakupan na palakasin ang pag-atake at i-pressure ang kalaban. Gayunpaman, hindi talaga nila kailangang sakupin ang pader ng lungsod. Sinusubukan mo bang kabkuban ang kalaban at atakihin ang mga reinforcement? Sabi ni Suyamo. Agad niyang nakita ang plano ni Huang Feng. Bagamat hindi siya nagbasa ng anumang mga libro ng militar, marami siyang nabasa na mga nobela o serye sa TV tungkol sa ganitong uri ng sitwasyon. Bukod dito, hindi siya tanga, kaya madali para sa kanya na malaman ito. Tama na, tumango si Huang Feng. Kung talagang gusto niyang ibagsak ang county na ito ngayon, maaaring ipadala ni Huang Feng ang kanyang pinaka-elite na tropa. Naniniwala si Huang Feng na hanggat isang araw, o kahit na wala pang isang araw, magagawa niyang ibagsak ang county na ito.
Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon. Walang maraming benepisyo para sa kanya kung gagawin niya ito. Kinailangan pa niyang mag-iwan ng ilang sundalo para bantayan ang lugar na ito at alagaan ang mga bihag. Sa ganitong paraan, kapag nilusob niya ang ibang mga county, tiyak na hihina ang kanyang mga tropa. Hindi ito ang gusto niya. Sa makatuwid, nakaisip si Huang Feng ng ganoong plano. Ang mga kolyadong puwersa ng mga nakapaligid na county ay hindi maaaring panuurin lamang ang pagbagsak ng county na ito maliban kung sila ay hanggal. Dahil, kung ganoon, maaaring talunin sila ni Huang Feng isa-isa. Talagang hindi ito magandang bagay para sa kanila. Kung ganoon, ano ang susunod mong gagawin? Mayroong ilang mga county sa paligid dito. Saang direksyon ka magse-set up ng ambush? Tanong ni Suyamo. Dahil nagpa siya si Huang Feng na mag-ambush, tiyak na magtatakda siya ng ambush. Gayunpaman, mayroong higit sa isang direksyon na mapagpipilian. Sa makatuwid, hindi alam ni Suyamo kung ano ang pipiliin ni Huang Feng. Ang silangan ay ang direksyon ng Xinqi County. Sinabi ni Huang Feng nang may katiyakan, ayon sa impormasyong nakuha ko noon, ang Garrison General ng Xinqi County ay may magandang relasyon sa Garrison General ng county na kinakaharap natin ngayon. Dapat silang dumating upang suportahan tayo sa lalong madaling panahon. At saka, ang Xinqi County ang pinakamalapit dito, kaya dapat sila ang unang dumating. Pagkatapos nating alisin ang mga ito, mayroon pa tayong sapat na oras mula sa iba pang mga reinforcement. Ang digmaan ay hindi lamang nangangailangan ng mga sundalo, kundi pati na rin ang impormasyon at mga probisyon. Sa makatuwid, bago personal na pinamunuan ni Huang Feng ang ekspedisyon, mayroon na siyang mahusay na pag-unawa sa mga kolyadong puwersa at sa relasyon sa pagitan nila. Naunawaan pa rin niya ang prinsipyo ng pag-alam sa sariling lakas at pagkilala sa kaaway para manalo ng isandaang laban. Hindi siya magiging pabaya dahil lang sa malalakas ang kanyang mga sundalo. Sa makatuwid, alam ni Huang Feng ang relasyon sa pagitan ng Garrison General ng Xinqi County at ng Garrison General ng Xinqi County. Kailan tayo magse-set up ng ambush? Tanong ni Tanying. Ngayon na, ibinaba ni Huang Feng ang binocular sa kanyang kamay at sinabi. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang utos ng lugar na ito sa kanyang mga nasasakupan. Kinuha niya ang 3,000 alipin na ipinagpalit niya at ang iba pang 100,000 sundalo at kabayo at iniwan ang lugar na ito patungo sa Xinqi County. Si Suyamo at ang iba pang mga babae ay sumunod pa rin kay Huang Feng sa pagkakataong ito. Bagamat sinabi noon ni Huang Feng na hindi na nila kailangang pumunta sa front line, pero inisip nilang lahat na halatang hindi maganda na maglaro sila sa likod habang si Huang Feng ay lumalaban sa front line. Kahit na hindi nila masyadong matulungan si Huang Feng, ayaw nilang mag-enjoy habang nakikipaglaban si Huang Feng. Sa makatuwid, sinundan pa rin ng mga babae si Huang Feng sa pagkakataong ito. Dahil mayroon silang panloob na enerhiya at may iba pang mga gwardya sa paligid, hindi nag-alala si Huang Feng sa kanilang kaligtasan. Ang hukbo ay umalis sa isang makapangyarihang paraan. Dahil ang Xinqi County ay hindi masyadong malayo sa county ngayon, at hindi nila sasalakayin ang Xinqi County, si Huang Feng ay nakahanap ng angkop na lugar upang pigilan ang buong hukbo at pagkatapos ay magtayo ng isang ambush sa paligid nito. Ito ang lokasyon ng isang gilid ng burol, at may kalsada sa gitna. Ito ang tanging daanan sa pagitan ng dalawang county. Kung gusto nilang sumuporta, kailangan nilang dumaan dito. May mga slope sa magkabilang gilid, at hindi mababa ang slope. Inilagay ni Huang Feng ang kabalyerya sa likuran. Tungkol naman sa infantry, nagtago sila sa 2 dalesdes. May mga damo dito na kalahating tao ang taas kaya hindi naging problema sa kanila ang magtago. Ang oras pagkatapos noon ay medyo simple. Kailangan lang nilang maghintay na lumitaw ang kalaban. Bagamat hindi malayo ang Xinqi County, dahil ang orihinal na plano ay sumuporta makalipas ang 2 araw, walang gaanong paghahanda doon ngayon. Kung gusto nilang pakilyusan ang tropa para sumuporta, tiyak na magtatagal. Sa makatuwid, matiyagang maghintay lamang si Huang Feng at ang iba pa. Maraming lamok at maliliit na insekto sa mga damo, ngunit kinaya ito ng mga sundalo. Kung tutuusin, nakaranas sila ng mas mahirap na mga kondisyon noon. Nag-aalala si Huang Feng na hindi makayanan ni Suyamo at ng iba pang mga babae, lalo na't mas takot ang mga babae sa mga insekto.
Huwag mo kaming pag-isipan ng masama, okay? Matapos maunawaan ni Suyamo ang pag-aalala ni Huang Feng, inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, bagaman kami ay ipinanganak sa mabuting kalagayan, hindi kami mga taong spoiled. Kaya pa rin namin ang kaunting paghihirap na ito. Sa katunayan, hindi talaga sanay ang mga babae noong una, ngunit mabilis silang nag-adjust. Hindi sila nagpunta rito para magdagdag pa ng gulo kay Huang Feng, kaya't sila lang ang makakalampas sa mga hadlang sa kanilang mga puso ng mag-isa. Sa kabutihang palad, ang kanilang kakayahang umangkop ay hindi masama, at mabilis silang umangkop. Natatakot lang ako na baka hindi ka masanay. Ngumiti si Huang Feng at sinabi, sa totoo lang, hindi mo kailangang pumunta dito para magdusa. Anong pagdurusa? Hindi namin pakiramdam na naghihirap kapag kasama ka namin, sabi ni Tang Mazo habang hinahampas ang isang surot na gumagapang sa kanyang paa. Oo, kung kaya ng iba, siguradong kakayanin din natin, sabi din ni Li Bindian. Nang makita ang determinadong tingin sa mga mukha ng mga babae, hindi na nagsalita pa si Huang Feng. Medyo natouch siya, alam niyang iniisip siya ng mga babae at ayaw nang dagdagan pa siya ng gulo. Buti na lang at hindi nagtagal ang pananambang na ito. Sa hapon, nakita ni Huang Feng at ng mga tao sa gilid ng burol ang alikabok na lumilipad sa dikalayuan. Malinaw, isang malaking hukbo ang darating. Dumating na ang mga taong hinihintay nila. Kabanata 1566, General, medyo delikado ang terrain sa harap. Gusto mo bang magdala ako ng ilang tao para mag-imbestiga? Hindi masyadong malayo sa grupo ni Huang Feng, isang malaking grupo ng mga tao ang mabilis na papalapit. Karamihan sa kanila ay mga infantrymen, at iilan lamang sa kanila ang mga cavalrymen. Bukod dito, nagmamadaling nagmamarcha ang mga taong ito, at ang ilan sa kanila ay hindi man lang nakasuot ng maayos. Sa pagtingin sa malalagang mga damo sa magkabilang gilid ng kalsada sa unahan, naramdaman ng isa sa mga opisyal na may mali at nais niyang hilingin sa kanyang general na pumunta at mag-imbestiga. Sino ang mag-aakala na ang general na namumuno sa mga tropa ay titingin sa lupain sa kanyang harapan at direktang tatanggihan ang kanyang kahilingan, hindi na kailangan. Ang asong bastard na si Huang Feng ay kasalukuyang umaatake kay Old Wu at sa iba pa, saan siya magkakaroon ng lakas para tambangan tayo. Bukod dito, ang taong iyon ay ipinanganak sa revolusyonaryong hukbo at hindi kailanman nagbasa ng anumang mga librong militar. Ano kaya ang malalaman niya? Panipi, pero, naramdaman pa rin ng taong nagsalita kanina na may mali. Pagkatapos ng lahat, sa isang digmaan, mas mahusay na mag-imbestiga kapag nakatagpo ng gayong kalupaan. Walang pero, matigas na sabi ng general na namuno sa tropa. Wala na tayong maraming cavalrymen. Kung gagamit tayo ng infantrymen para mag-imbestiga, gaano karaming oras ang ating aaksayahin? Sa tingin mo ba makakatagal si Old Wu? Sa maikling panahon, nakapagpadala na siya ng ilang distress signal. Wala na tayong masyadong oras na sayangin sa kalsada. Kapag nakuha na ang pwesto ni Old Wu, ang mga nakapaligid na county ay malamang na isa-isang ibababa ni Huang Feng. Panipi, dahil sa sinabi ng general, bahagyang nagbago ang isip ng nagsalita kanina. Oo, wala silang maraming kabalyerya na natitira. Kung gumamit sila ng mga infantrymen para mag-imbestiga, tiyak na mag-aaksaya ng maraming oras. Bukod dito, ang labanan sa harap nila ay pumasok sa isang puting mainit na yugto. Ang hukbo ng Imperial Court ay mabangis na umaatake, at sila ang pinakamalapit na reinforcement sa larangan ng digmaan. Kung hindi sila dumating sa oras, malamang na bumagsak ang county na iyon. Ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay nagsimula pa lamang, at kung mawawalan sila ng isang county, ito ay isang malaking dagok sa kanilang moral. Alam din ng general na maraming tao sa kanilang hukbo ang nag-aalinlangan. Kung tutuusin, napakahusay ng pakikitungo ng bagong Imperial Court sa mga magsasaka. Binigyan pa nila ng kapirasong lupa ang bawat magsasaka. Napakalaki ng gayong tukso. Maraming tao ang gustong bumalik sa pagsasaka, at wala sila sa mood makipaglaban. Sa oras na ito, kung mayroong anumang masamang balita, maaaring ito na ang huling dayami na bumasag sa kanilang mga likod. Sa makatuwid, hindi sila maaaring matalo sa labanang ito, kahit isang beses. Ito rin ang dahilan kung bakit sumugod ang mga nakapaligid na reinforcement sa sandaling matanggap nila ang distress signal. Naiintindihan ko, General, sabi ng opisyal. Buti naman at naiintindihan mo.
Sabihin mo sa ating mga kapatid na bilasan ang takbo. Pagkatapos nating palayasin ang hukbo ng Imperial Court, hahayaan ko silang magpahinga ng mabuti, sabi ng general. Oo, kaya naman bumilis na naman ang takbo ng tropa na napakabilis na. Bilang karagdagan, kailangan pa nilang humawak ng mga armas sa kanilang mga kamay. Marami sa kanila ang nagsimulang humihingal at nahihirapang huminga. Tumakbo sila palabas ng Zinke County. Hanggang ngayon ay wala pa silang pahinga. Pagod na sila. Gayunpaman, hindi lamang sila pinayagan ng general na magpahinga, ngunit hiniling din niya sa kanila na muling bumangon. Dahil dito, maraming tao ang nagreklamo sa kanilang mga puso. Gayunpaman, halatang walang kwenta ang magreklamo, kaya ang mga taong ito ay nakanganga lamang ang kanilang mga ngipin at patuloy na tumakbo pasulong. Si Huang Feng, Su Yamo, at ang iba pa ay nakahiga sa damuhan. Malamig silang tumingin sa kalaban na pumasok sa kanilang paningin sa ibaba. Hindi naman sila nagmamadaling kumilos. Napakahaba ng daanan na ito, at sapat na para mas maraming tao ang makapasok. Ayaw kumilos ngayon ni Huang Feng. Kung ganoon, maraming tao ang tatakas. Hindi yun isang sitwasyon na gustong lumitaw ni Huang Feng. Talagang pabaya ang mga taong ito. Talagang hindi muna sila nagpadala ng mga taong mag-scout sa unahan. Sabi ni Xi Mengzhou sa mahinang boses. Napatingin si Huang Feng kay Xi Mengzhou na may pagtataka. Medyo napahiya si Xi Mengzhou. Mahina niyang sinabi, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hindi ko akalain na magkakaroon ka pa ng ganitong kamalayan, sabi ni Huang Feng. Dapat malaman na sa Suyamo at sa iba pang mga babae, tanging si Bai Xiaoro ang napunta sa larangan ng digmaan. Bukod dito, ito ay isang modernong larangan ng digmaan. Ang ibang mga batang babae ay nakatagpo ng ganitong sitwasyon sa unang pagkakataon. Napagtanto ni Xi Mengzhou ang kahalagahan ng scouting. Ito ay talagang bihira, dahil dito, nagkaroon din si Huang Feng ng bagong antas ng paggalang sa kanya. Nakita ko to sa TV. Kapag nagmamarcha ang hukbo, laging may scouts. Medyo nahihiya na sabi ni Xi Mengzhou. Oo. Tumango si Huang Feng, kung ito ay isang normal na marcha, tiyak na magkakaroon ng mga scouts. Gayunpaman, ang mga tao sa ibaba ay halatang nagmamadaling nagmamarcha. At saka, tila, hindi nila iniisip na tatambangan natin sila dito. Marahil ay iniisip nila na tayo ay umaatake sa county. Ang hula ni Huang Feng ay hindi makatwiran. Ang county sa harap nila ay nasa isang mapanganib na sitwasyon sa unang araw ng pagkubkob. Ang mga tao sa kabilang panig ay maaaring naisip na si Huang Feng ay namuhunan ng maraming tropa at tiyak na walang anumang karagdagang tropa upang tambangan sila. Sa makatuwid, sila ay napakawalang ingat. Tahimik na nakatingin ang lahat sa tropa ng kaaway na patuloy na dumadaan sa ibaba. Ang ilan sa mga mata ng mga sundalo ay may uhaw sa dugo na liwanag. Tahimik nilang pinupunasan ang mga armas sa kanilang mga kamay. Alam nila na oras na para magamit ng mabuti ang mga sandata na ito. Ngayon na, singilin, nakita ni Huang Feng na karamihan sa mga tropa ng kaaway ay pumasok sa ambush circle. Kung maghihintay pa siya, makakasagupan ng front army ng kaaway ang mga kabalyero sa harap niya. Sa makatuwid, nagpa siya si Huang Feng na huwag nang maghintay pa. Naglunsad siya ng bayad ngayon. Tumayo si Huang Feng at nagmamadaling bumaba. Nakita ng mga tao sa paligid niya ang mga kilos niya at tumayo rin at nagsimulang maningil. Ang mga tao sa tapat ng burol ay naghihintay din sa panig ni Huang Feng na lumipat. Nang makitang naka-charge na si Huang Feng at ang iba pa, tumalon din sila at mabilis na tumakbo pababa. Bilang isang resulta, hindi mabilang na mga figure ang biglang lumitaw sa orihinal na tahimik na gilid ng burol kung saan walang makikita. Ang mga figure na ito ay tila lumitaw ng wala saan. Habang sumisigaw ay mabilis silang sumugod pababa ng burol. Hindi maganda, tinambangan tayo. Nakita ng isang opisyal ang sitwasyong ito at biglang sumigaw na may mapupulang mukha. Kung tutuusin, kahit hindi siya sumigaw, naiintindihan na ng mga sundalong nasa ilalim niya ang nangyayari sa mga oras na ito. Tinambangan sila. Bukod dito, maraming tao ang umamba sa kanila. May mga figures sa lahat ng dako. Ang bilang ay tila higit pa sa kanila. Sa sobrang takot ng ilang tao ay diretsyong itinapon ang kanilang mga sandata at tumalikod para tumakbo. Ang ilang mga tao ay lumuhod sa lugar at direktang piniling sumuko.
Sa ganitong paraan, hindi pa nagsisimula ang labanan ng dalawang panig, ngunit ang puso ng marami sa mga tropang kaaway sa ibaba ay gumuho na. Ang kanilang morale ay hindi masyadong mataas sa simula, at ngayon, sila ay tinambangan habang sila ay pagod na pagod. Bagamat hindi pa sila opisyal na nag-aaway, nagpapanik na sila sa pag-iisip. Kabanata 1567, General, na-ambush na tayo. Sinabi ng opisyal na kanina pa gustong mag-imbestiga sa kanyang superior na namumutla ang mukha. Alam ko, napatingin ang general na namumuno sa tropa sa siksikan ng mga tao na palapit ng palapit. Hindi niya inaasahan na tama ang kanyang nasasakupan. Talagang tinambangan sila ng hukbo ng Imperial Court dito. Bukod dito, napakarami sa kanila. Gayunpaman, hindi niya ito maisip. Ang Old Wu ay may maraming hukbo at maaaring umasa sa pader ng lungsod. Kung hindi isama ni Huang Feng ang lahat ng kanyang mga tropa, paano sila malalagay sa ganoong sitwasyon sa maikling panahon at patuloy na humihingi ng tulong? Gayunpaman, hindi niya matanong ng personal si Old Wu ngayon. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay harapin ang sitwasyong nasa harapan niya. Bilasan mo ang tropa at makadaan dito sa lalong madaling panahon. Sabi ng general na namumuno sa tropa. Sila ngayon ay inaatake mula sa dalawang panig. Kung sila ay nakulong dito, sila ay mamamatay lamang. Ito ay hindi makatutuhanang bumalik ngayon. Tutal, malapit na silang makapasok dito. Sa makatuwid, ang tanging bagay na maaari nilang gawin ngayon ay ang makarating dito sa lalong madaling panahon. Kapag nakarating na sila sa isang bukas na lugar, makakapag-set up sila ng isang pormasayon para labanan ang hukbo ng korte ng imperial o makalabas sa Kobkob. Oo, natanggap ng opisyal ang utos at umalis. Kaya naman, bumilis muli ang buong tropa. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang himukin sila ng kanilang mga opisyal. Kusang bumibilis ang mga sundalo. Alam nila na kung mabagal man sila, baka hindi na sila makakalabas dito ng buhay. Kaya naman, ang bawat isa sa kanila ay nagnanais na bigyan sila ng kanilang mga magulang ng dalawa pang paa. Walang nang ahas na magpakalma. Gayunpaman, kahit na ang bilis ng lahat ay tumaas, ang kanilang pagbuo ay hindi lahat. Ang lahat ay abala sa pagtakbo para sa kanilang buhay. Sino ang magkakaroon ng oras upang bigyang pansin ang kanilang pagbuo? Nang makita ito, ang general na namumuno sa hukbo at ang iba pang mga opisyal ay walang pagpipilian. Bukod dito, iniisip nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Kung tungkol sa kanilang formation, hindi naman ganoon kahalaga. Habang ang mga tropa sa harapan ay nagmamadaling makaalis dito, may biglang nagulat sa gulat, "Nako, General! May kaaway na tumatambangan sa harapan." Ilan? Nagtatakang tanong ng general na namumuno sa tropa. Sa pagkakataong ito, nagpapanik na rin siya. May mga tambangan sa magkabilang panig. Hindi niya inaasahan na may dadami pa sa labasan sa harap nila. Paano sila mabubuhay? Mga ilang libo, sabi ng tao. Ilang libo. Sa kabutihang palad, nagawa naming sumugod ang aming mga kapatid. Nang marinig ng commander na kakaunti lang ang tao, gamaan kaagad ang pakiramdam niya. Hindi problema ang ilang libong tao, ngunit mayroon siyang 80,000 tropa. Bagamat maaaring hindi nila kailangang higaitan ang bilang ng kaaway, hindi dapat maging problema ang paglusot sa depensa ng ilang libong tao. General, lahat sila ay kabalyero. Nagpatuloy ang taong dumating para magulat, at lahat sila ay napakalakas. Paano kung kabalyerya sila? Hanggat wala silang bilis, walang dapat ikatakot. Ang general ay walang pakialam, kung tungkol sa pagsasabi na sila ay napakalakas, gaano sila kalakas. Napakarami namin. Hindi ba natin kayang lusutan ang pananambang nila? Panipi, nag-alinlangan ang taong dumating para magulat. Originally, inisip din niya na sa dinami-dami ng tao, siguradong makakalusot sila sa depensa ng kabilang partido. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi ganoon. Gayunpaman, alam niyang kahit sabihin niya iyon, hindi siya paniniwalaan ng kabilang partido. Sa sandaling ito, ang general ay nanguna na at sumugod. Gayunpaman, ang general na namumuno sa mga tropa ay mabilis na huminto sa kanyang kabayo at tumingin sa kanyang harapan nang hindi makapaniwala. Doon, ilang libong mga kabalyerya ng korte ng imperial ang nakatatak sa labasan. Ang lahat ng mga sundalong tumawid mula sa kanilang panig ay hindi makalusot sa depensa ng kabilang partido.
Maaari pa nilang tapusin ang buhay ng mga taong nasa kanilang panig sa isang hampas ng sibat, habang ang mga tao sa kabilang panig ay ganap na hindi nasaktan. Paano ito posible? Maraming opisyal, kabilang ang general, ang hindi makapaniwalang nakatingin sa eksena. Bagamat ang kabilang panig ay may geographical na kalamangan, ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi dapat maging napakalakas, hindi ba? Matagal na silang nandoon, ngunit walang namatay sa mga taong iyon. Sa kabilang banda, daan-daang tao na ang nawala sa kanila para makalusot sa depensa ng kabilang partido. Ilang sandali pa, at hindi sila naglakas loob na isipin kung ano ang magiging sitwasyon pagkatapos ng ilang sandali. Kailan naging ganoon kalakas ang lakas ng labanan ng hukbo ng Imperial Court? Nataranta ang lahat. Si Huang Feng ay ipinanganak sa revolusyonaryong hukbo, at ang mga sundalong nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay mga ordinaryong magsasaka lamang. Nang maglaon, sila ay naging revolusyonaryong hukbo at lumahok sa ilang mga labanan. Nang si Huang Feng ay naging emperador, ang revolusyonaryong hukbo ay naging hukbo din ng korte ng imperial. Ang kanilang mga nasasakupan ay hukbo din ng korte ng imperial. Kahit na sila ay mula lamang sa nakaraang dinastiya, ang kanilang hukbo ay dapat na mas malakas kaysa sa revolusyonaryong hukbo sa ilalim ni Huang Feng dahil sila ay isang regular na hukbo na sumailalim sa sistematikong pagsasanay. Sa kabilang banda, ang hukbo ng Imperial Court sa ilalim ni Huang Feng ay isang grupo lamang ng mga bumpkin na nagpalit ng kanilang damit. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay dapat na mas mahina kaysa sa kanila. Gayunpaman, ano ang nangyayari ngayon? Ang lakas ng labanan ng magkabilang partido ay nasa ganap na magkaibang antas. Hindi sa dinudurog nila ang mga sundalo ni Huang Feng, ngunit ang mga sundalo ni Huang Feng ay kinakatay ang kanilang mga tauhan. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Patayin, sisingilan, patayin silang lahat, panipi. Sa oras na ito, ang ambush army na pinamumunuan ni Huang Feng ay sumugod na sa ilalim ng burol. Bago sila sumugod pababa, ang mga mamamana ay naglunsad na ng ilang alon ng pag-atake. Dahil sa mataas na lugar at sa katotohanan na ang mga taong ito ay nagtipon-tipon, ang mga nasawi ay napakataas pa rin. Ngunit ngayon, pinamumunuan ni Huang Feng ang ordinaryong infantry para makipaglaban sa mga reinforcement ng Xinqi County. Ang labanan ay biglang pumasok sa isang puting mainit na yugto, at ang magkabilang panig ay hindi man lang sinubukang usisay ng isa't isa. Ang bahagyang ikinagulat ni Huang Feng ay na maliban kay Bai Xiaoro, si Suyamo at ang iba pang mga babae ay sumugod din kasama niya. Tanging sina Lu Zuan at Ning Wushuang na hindi marunong martial arts ang naghihintay pa rin sa itaas. Bumaba talaga yung ibang girls. Bakit ka bumaba? Pinatay ni Huang Feng ang isang kaaway sa isang laslas at tinanong si Suyamo kung sino ang nasa tabi niya. Para lumaban kasama ka, sabi ni Suyamo. Sa oras na ito, nasaksak din niya ang isang kaaway gamit ang kanyang espada. Nang makitang dumudugo ng husto ang katawan ng kalaban mula sa kanyang saksak, bahagyang namutla ang mukha ni Suyamo habang pinagmamasdan siyang bumagsak sa lupa ng hindi sinasadya. Ibinuka ni Ling Feng ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit sa huli, isang pangungusap lang ang sinabi niya, mag-ingat kayong lahat. Kaagad, inayos din ni Huang Feng ang ilang mga gwardya upang protektahan si Suyamo at ang iba pang mga babae. Halos naiintindihan ni Huang Feng ang iniisip ni Suyamo at ng iba pang mga babae. Naantig siya, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Kabanata 1568, napaka-tragic ng labanan. Bagamat si Huang Feng at ang iba pa ay nag-set up ng maaga at nagkaroon ng kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero, alam ng mga tao sa ibaba na sila ay napapalibutan at nasa isang desperado na sitwasyon. Alam nila na sa oras na ito, maaari lamang silang lumabas ng buo. Kung hindi, ang naghihintay sa kanila ay kamatayan lamang. Siyempre, may mga taong piniling sumuko. Sa kasong iyon, maaari nilang iligtas ang kanilang buhay. Gayunpaman, ang gayong mga tao ay maliit na bahagi lamang nila. Sa makatuwid, naramdaman pa rin ni Huang Feng at ng iba pa ang matinding pressure. Naramdaman din ng commander ng reinforcements mula sa Xinqi County ang parehong pressure. Matapos masaksihan ang lakas ng mga kabalyerya, personal niyang pinangunahan ang kanyang mga tauhan na sumulong. Dahil dito, bagamat nagawa niyang mapatay ang dalawa sa mga kabalyerya, pinilit din siyang pabolaykan ng kabilang panig.
Walang paraan para mapatay niya ang kanyang daan palabas. Parang naging kulungan ng lugar, na ito, walang paraan para makalaya siya. Sa pagtingin sa kanyang mga tauhan ay isa-isang bumabagsak, napakapangit ng mukha ng general. Hindi niya inaasahan na magiging magkaiba ang combat power ng dalawang panig. Bukod sa harapan, nakikipaglaban din ang kabilang panig. Bagamat buong lakas ay lumaban ang kanyang mga tauhan, dehado pa rin sila. Naniniwala siya na ilang oras na lang bago sila matalo. General, ano ang dapat nating gawin? Sa tabi niya, tanong ng isang opisyal. Polala ng polala ang sitwasyon para sa kanila. Puno na ngayon ng pag-aalala ang lahat. Hindi ko alam. Medyo pait na sabi ng general. Hindi niya inasahan na ang kanyang pagliligtas sa pagkakataong ito ay matatalo ng kabang-abang ng pananambang ng kalaban. Kung magpapatuloy ito, hindi na nila kailangang isagawa ang pagliligtas. Tinatayang isa sa kanila ang mamamatay dito. General, maniningil tayo muli. Basta tayo ay makalusot sa depensa dito, makakalabas tayo sa pagkakakulong. The officer who suggested the investigation before said, "We can organize a suicide squad." Ako mismo ang mamumuno dito. Kahit na nanganganib ang buhay ko, magbubukas ako ng landas para sa general. Ikaw, nang marinig ng general ang kanyang mga salita, labis siyang naantig. Hindi niya inaasahan na handang isakripisyo ng kabilang partido ang kanyang sarili para makahanap ng paraan para sa kanila. Nang maisip niya kung paano iminungkahi ng taong ito na magsagawa ng pagsisiyasat ngunit tuwirang tinanggihan niya, ang general ay nakaramdam ng higit na panghihinayang sa kanyang puso. General, wala ng oras. Bilasan mo ang utos. Matatag na sabi ng opisyal. Ang general na ito ay nagligtas ng kanyang buhay noon, at ngayon ay oras na para gamitin niya ang kanyang sariling buhay upang bayaran ang kabilang partido. Sige, gawin mo ang sinasabi mo. Hindi na nagdalawang isip ang general. Alam niyang hindi ito ang oras para mag-alinlangan. Ang bawat segundo ng pagkaantala ay mangangahulugan ng mas malaking pagkalugi para sa kanilang panig. Magiging mas mapanganib din ang sitwasyon. Napakahalaga sa kanila ng oras. Oo, kamahalan. Ikinulong ng opisyal ang kanyang mga kamay at same time na sinabi. Siya ay nagpunta upang ayusin ang suicide squad bago ito. Mabilis na inayos ang suicide squad. Bagamat maraming tao sa pangkat na ito ang nayanig sa naunang utos ni Huang Feng at ayaw nang magpatuloy sa pagtatrabaho dito, mayroon pa ring ilang tao na tapat sa mga general na ito. Kaya naman, hindi masyadong mahirap mag-organisa ng suicide squad. Matapos maorganisa ang suicide squad, ang general na namuno sa mga tropa ay nagbigay sa kanila ng mahigpit na pampatibay loob. Pagkatapos, sumugod ang mga taong iyon na may determinasyon na mamatay, lalo na ang dating opisyal, na unang sumugod. Patayin! Hinarap ng mga tao ng Suicide Squad ang mga elite ng Imperial Court ni Huang Feng nang walang kaunting takot. Hindi nagtagal, ang mga tropa ni Huang Feng ay nakipagdigma. Gayunpaman, ang walang ingat na pag-atake ng mga taong ito ay nagdulot ng ilang pinsala sa mga mangangabayo, at nagdulot pa ng ilang casualty. Unti-unting nabuo ang isang puwang. Nang tingnan ng puwang na unti-unting lumaki, sumili ang ngiti sa mukha ng charging officer na namuno sa Suicide Squad. Ang kanyang desperadong pagsisikap ay naging epektibo sa huli. Bagaman maraming tao sa Suicide Squad ang namatay sa maikling panahon, ang mga pagkamatay na ito ay mahalaga. Lumikha ito ng pagkakataon para sa mga natitirang tao na makalusot. Nang ang opisyal ay nakaramdam ng kasiyahan, isang sibat ang biglang tumusok sa kanyang dibdib. Natigilan agad ang ekspresyon niya at bumagal din ang paggalaw ng kamay niya. Napatingin siya sa taong sumaksak sa kanya. Ang kabilang partido ay nakasuot ng itim na baluti at may malamig na ekspresyon. Walang bahid ng emosyon sa kanyang mukha, na parabang nakapatay lang siya ng langgam. Walang kahit kititing na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Gustong lumaban ng opisyal, ngunit biglang binawi ng kabilang partido ang sibat. Umindayog ang kanyang katawan, at bago pa niya mapatatag ang kanyang katawan, muling sinaksak siya ng sibat. Sa parehong posisyon, sa parehong lakas, ang kanyang katawan na nasugatan ng husto ay biglang nawala ng huling bakas ng hininga. Gayunpaman, walang takot sa kamatayan sa kanyang mukha. Sa halip, may bakas ng kasiyahan. Kung tutuusin, epektibo ang kanyang mga pagsisikap. Ang kanilang Suicide Squad ay nagbukas ng puwang para sa pangunahing puwersa,
at may pag-asa para sa pangunahing puwersa na makalusot. Habang nasisiyahan, nakaramdam din siya ng bakas ng ginhawa sa kanyang puso. Sa katunayan, labis siyang pabor sa mga bagong patakarang ipinatupad ni Huang Feng at gustong suportahan si Huang Feng. Gayunpaman, halatang hindi yun naisip ng kanyang superior. Desidido ang kanyang superior na ibalik ang pamumuno ng nakaraang dinastiya, at ang superior na ito ang nagligtas sa kanyang buhay noon. Sa makatuwid, hindi siya maaaring ipagkanulo siya, na nagparamdam sa kanya ng labis na salungatan. Ngayon, sa wakas ay hindi na siya nagkakasalungatan at hindi na nakasalikop. Sa wakas ay nakalaya na siya, at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito sa hinaharap. Sisingilan, nang mamatay ang pinunong opisyal, nakahanap din ng labasan ang nangungunang general na maaaring makalusot. Agad niyang gustong sumugod palabas kasama ang kanyang mga tauhan. Ito ang pagkakataon na ipinaglaban ng kanyang mga tauhan ang kanilang buhay. Hindi niya ito makaligtaan. Kung nakaligtaan niya ito, hindi sila makakalabas ng ligtas ngayon. Ano yun? Sa sandaling ito, ang isa sa mga gwardya sa tabi ng general ay biglang itinuro ang isang lugar sa likuran niya at sumigaw sa takot. Walang kamalay-malay na ibinaling ng general ang kanyang ulo upang tumingin sa likuran niya. Nang makita niya ang nangyayari ay agad siyang natigilan. O sa halip, natakot siya. Ganun din ang ekspresyon ng iba sa paligid niya. Biglang tumahimik ang battlefield na kanina pa naglalaban na parabang nakatanggap sila ng utos. Hindi na umatake ang magkabilang panig. Sa halip, nakatingin sila sa iisang lugar. Sa hindi kalayuan, isang malaking itim na kaldero ang nakasabit sa ere. Bukod dito, ang malaking kaldero na ito ay patuloy na lumalaki. 1 o 2 metro lamang ang taas nito noong una, ngunit sa isang kisap mata ay naging isang malaking kaldero na may diameter na mahigit 10 metro at taas na mahigit 10 metro. Ito ay nasuspine sa itaas ng lahat ng ganoon. Kabanata 1569. Ang lahat, maging ang mga reinforcement mula sa Zhenchi County o ang imperial na hukbo na dinala ni Huang Feng, ay tila nakalimutan na sila ay nasa larangan ng digmaan. Napuno lamang ng higanteng kaldero ang kanilang isipan. Naguguluhan sila. Ano nga ba ang higanteng kaldero na ito? Bakit ito lumulutang sa hangin? Bakit ito lumitaw dito? Ang tanging kumikilos ng normal ay si Huang Feng at ang 3,000 hukbong alipin na ipinagpalit niya. Ang kalderong ito ay ipinatawag ni Huang Feng, kaya natural na alam niya kung ano ang nangyayari. Tungkol naman sa hukbong alipin, nakinig lamang sila sa mga utos ni Huang Feng. Wala silang pakialam sa labas ng mundo. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumigil din ang hukbo ng alipin sa kanilang ginagawa. Siyempre, ito ay dahil sa mga utos ni Huang Feng. Ano ang bagay na iyon? Tinitigan ni Xi Mengjiao ang higanteng kaldero at bamulong sa sarili. Sa sandaling ito, ang ilang mga kababaihan ay may hawak na armas sa kanilang mga kamay. May bahid pa rin ng dugo ang kanilang mga sandata. Sa panahon ng labanan ngayon, sila ay lumahok sa labanan at hindi malayo sa Huang Feng. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay hindi mahina. Bilang karagdagan, sa pag-aalaga sa kanila ng mga personal na gwardya at Huang Feng, hindi sila nakatagpo ng anumang aksidente. Gayunpaman, kitang-kita na ang ilan sa kanila ay naakit ng higanteng kaldero. Hindi nila alam na gawa pala ito ni Huang Feng. Shenlong Cauldron, mahinahong sabi ni Huang Feng. Ginawa mo ito. Agad na naunawaan ni Su Yamo ang nangyayari at tinanong si Huang Feng. Sagot ni Huang Feng. Sa katunayan, nang magpasya siyang personal na pamunuan ng hukbo, naisip na ni Huang Feng na gumamit ng ilang espesyal na pamamaraan. Sa ganoong paraan, hindi lang niya masusugpo ang rebelyon ng mas mabilis, ngunit magdaragdag din ito ng ilang misteryosong aura sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ni Ning Wushuang, alam ni Huang Feng na ang mga tao sa mundong ito ay pamahiin. Dati, nang direktang sabihin ni Huang Feng kay Ning Wushuang na hindi siya mula sa mundong ito, mabilis itong tinanggap ni Ning Wushuang. Ito ay dahil sa epekto ng feudal na pamahiin. Maraming tao ang naniniwala na may mga Diyos sa mundong ito. Dahil dito, naramdaman ni Huang Feng na ang pagdaragdag ng isang misteryosong belo sa kanyang katawan ay makatutulong para sa kanyang pamamahala. At ngayon, ang hitsura ng Godly Dragon Cauldron ay sinadya ni Huang Feng. Sa sandaling ito, ang Godly Dragon Cauldron ay medyo mas malaki kaysa dati.
Lumutang ito sa itaas ng ulo ng lahat, na nagbigay ng malaking presyon. Pindutin, sigaw ni Huang Feng. Pagkatapos, mabilis na nahulog mula sa langit ang Godly Dragon Cauldron. Laking gulat ng mga nasa ibaba nang makitang palapit na ng palapit sa kanila ang higanteng kaldero. Nakaramdam sila ng mas matinding pressure, gusto nilang tumakas, ngunit napagtanto nila na hindi sila makakatakas. Bang! Ang higanteng Godly Dragon Cauldron ay dumaong sa lupa, na dinurog ang lahat ng mga sundalo sa ibaba. Pagkatapos, umagos ang mga puddles ng dugo mula sa ilalim ng Godly Dragon Cauldron. Napuno ng hangin ang amoy ng dugo. Bumangon ka, muling sumigaw si Huang Feng. Ang higanteng Godly Dragon Cauldron ay lumipad muli at lumutang sa hangin. Napatingin ang lahat sa lugar kung saan dumaong ang Godly Dragon Cauldron at agad na humigop ng malamig na hangin. Hindi alam kung sino ang unang samuka. Pagkatapos, ang tunog na ito ay parang isang nakakahawang sakit na mabilis na kumalat. Nakita ng mga sundalong ito na nasa larangan ng digmaan at pumatay ng mga tao ang epekto ng Godly Dragon Cauldron. Namutla ang kanilang mga mukha at kumukulo ang kanilang tiyan. Isa-isa nilang hindi napigil ang samuka. Maging si Suyamo at ang iba pang mga babae ay ganoon din ang ginawa. Hindi masisisi ang karamihan dito, dahil masyadong nakakatakot ang epekto ng Divine Dragon Cauldron kanina. Sa lugar na iyon, hindi bababa sa 100 tao ang direktang dinurog hanggang sa mamatay ng Divine Dragon Cauldron. Hindi lang iyon, kung tutuusin, karaniwan ang makakita ng mga taong namamatay sa larangan ng digmaan. Ang pangunahing punto ay ang Divine Dragon Cauldron ay direktang dinurog ang mga taong iyon sa mga meat patties. Sa oras na ito, ang mga meat patties na ito ay pinaghalo, walang kumpletong bangkay na natagpuan, at ang dugo ay damaloy sa buong lupa. Ang ganitong kaunos-lunos na sitwasyon, maging ang mga sundalong nakasanayan ng pumatay ng tao, ay hindi matanggap. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Huang Feng. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang Godly Dragon Cauldron ng ganito. Gayunpaman, ginamit niya ito sa laro noon. Matapos mamatay ang mga taong iyon, maaari pa rin silang mabuhay muli. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ito para pumatay ng mga totoong tao. Bahagyang gumalaw ang kanyang isip, ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha. Pagkatapos, dahan-dahang umangat si Huang Feng sa hangin sa tulong ng balabal. Naakit na naman sa kanya ang atensyon ng lahat. Ang ilang mga tao ay nagmulat pa ng kanilang mga mata at hindi makapaniwalang tumingin kay Huang Feng. Parang hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Maaaring lumipad ang isang tao. Sa mundong ito, mayroon talagang isang tao na maaaring lumipad. Sa oras na ito, nakalimutan pang samuka ang mga sundalo sa ibaba. Lahat sila ay tumingin kay Huang Feng na hindi makapaniwala. Ang katotohanan na si Huang Feng ay lumulutang sa hangin ay sumisira din sa kanilang pagkakaunawaan. Pakiramdam nila ay nagbago ang kanilang pananaw sa mundo. Tumayo si Huang Feng sa hangin at sumigaw, umalis. Pagkatapos, ang nakakatakot na Godly Dragon Cauldron ay mabilis na lumiit sa ilalim ng mga tingin ng lahat hanggang sa ito ay kasing laki ng isang normal na incense burner. Pagkatapos, lumutang ito sa tabi ng kamay ni Huang Feng at nagpatuloy sa pag-ikot sa hangin. Kung sino man ang sumubok na lumaban, sugpuin sila. Ginamit ni Huang Feng ang kanyang panloob na lakas para sumigaw. Napakalakas ng boses niya na kumalat ng 12-dosenang milya. Malinaw itong narinig ng lahat ng mga sundalo sa pinangyarihan. Sa puntong ito, naunawaan din ng lahat na ang mahiwagang kaldero ay kay Huang Feng at kontrolado niya. Bukod dito, napakalinaw din ng sinabi ni Huang Feng na kung may susubok na lumaban, gagamitin niya ang parehong paraan tulad ng dati para durugan sila hanggang mamatay gamit ang higanteng kaldero. Sa pag-iisip sa kaunos-lunos na sitwasyon ngayon, walang sino man ang may kaunting intensyon na lumaban. Sa pagharap sa kalaban, kaya pa nilang lumaban, ngunit sa pagharap sa malaking kaldero, paano sila makakalaban? Wala silang ni Katiting na ideya. Naway mabuhay ang emperador sa loob ng 10,000 taon. Una, ang mga sundalong sumunod kay Huang Feng dito ay nagkusa na lumuhad at yumuko kay Huang Feng. Wala man lang silang pakialam sa mga kalaban na sundalo sa paligid nila. Ang mga nakaligtas na reinforcement ng Zinqi County ay tumingin kay Huang Feng na lumulutang sa hangin at walang gaanong intensyon na lumaban. Sa kanilang mga puso, si Huang Feng ay parang isang Diyos.
Hindi siya isang bagay na kayang labanan ng mga ordinaryong tao na tulad nila. Kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila kung lalaban sila sa isang Diyos. Flop. Isa-isang lumuhad ang mga kalaban na sundalo sa harap ni Huang Feng. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo at sumigaw kasama ang mga sundalo ni Huang Feng. Sa una, ang mga tinig ay hindi masyadong normal, ngunit hindi nagtagal. Ang mga tinig na iyon ay nagtagpo sa isang tinig na umalangaw-ngaw sa buong mundo. Naway mabuhay ang emperador sa loob ng 10,000 taon. Ang gayong mga tinig ay maririnig sa lahat ng dako. Bukod kay Suyamo at sa iba pang mga babae, kakaunti na lang ang natitira na nakatayo. Lahat sila ay taos-pusong yumuko kay Huang Feng. Tungkol sa pakikipaglaban kay Huang Feng, hindi man lang sila ng ahas na isipin ito ngayon. Tapos na. Sa oras na ito, nakalimutan ng komandante na lumabas sa pagkubkob. Sa oras na ito, hindi sila inaatake ng mga kabalyerong nakapaligid sa kanila. Nakaluhod silang lahat sa lupa. Kung sinamantala nila ang pagkakataong ito para lumabas, maaaring nagtagumpay sila. Gayunpaman, ang lahat ay iba na ngayon. Alam niyang tapos na ang lahat. Sa oras na ito, karamihan sa mga tao sa paligid niya ay lumuhad na at sumuko na sa pagtutol. Taos-puso nilang sinamba si Huang Feng. Maging ang kanyang mga bantay ay nakaluhod. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay nang ahas na lumaban sa isang Diyos. Alam niyang tapos na ang lahat. Sa oras na ito, kahit na gusto niyang patayin ng kanyang mga tauhan ng mga tao ni Huang Feng, walang makikinig sa kanya. Bukod dito, tumingin siya kay Huang Feng na lumulutang sa hangin at malamig na nakatingin sa ibaba. Isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang bumangon sa kanyang puso. Bigla niyang naramdaman na wala siyang pagkakataong manalo laban sa ganoong tao. Imposibleng manalo siya, lalo na yung maliit na itim na kaldero sa tabi ng kalaban. Ang kapangyarihan na nilikha nito ngayon ay hindi karaniwan. Kung titingnan ng epekto, kahit na ang pinakamatibay na pader ng lungsod ay maaaring hindi makayanan ang epekto ng higanteng kalderong iyon. Paano sila makakalaban? Kinokontrol ni Huang Feng ang higanteng kaldero na iyon upang basagin ng ilang beses, at lahat ng tao sa kanyang panig ay papatayin. Kung gayon ano ang punto ng pakikipaglaban? Sa oras na ito, biglang tumingin ang matatalas na mata ni Huang Feng. Kahit na malayo pa ang dalawang panig, alam ng commander na nakatingin sa kanya si Huang Feng. Sa ilalim ng tingin ng kabilang partido, nakaramdam siya ng matinding pressure. Flop. Sa wakas, sa ilalim ng napakalaking pressure, sa wakas ay hindi na nakayanan ng general at lumuhad siya nang may kumakatok. Lumuhad din ang ilang personal guard sa tabi niya nang makita ang sitwasyong ito. Nakahinga rin sila ng maluwag sa kanilang mga puso. Hindi na talaga nila kinaya at gustong lumuhad. Kaya lang hindi pa nakaluhod ang superior nila kaya pinilit nilang kumapit. Ngunit ngayon, sa wakas ay hindi na nila kailangang pilitin ang kanilang sarili na kumapit. Mabuhay ang emperador! Mabuhay ang emperador! Nagpatuloy ang sigawan. Lahat ay tumingin kay Huang Feng sa hangin ng may paggalang. Ang mga sigaw ay nagmula sa kanilang mga puso. Sa oras na ito, walang nakaisip na lumaban. Ang rebelyon sa Xinqi County ay nasugpo. Si Suyamo at ang iba pang mga babae ay tumingin din kay Huang Feng sa hangin. Apektado sa hiyawan ng mga tao sa kanilang paligid, natuwa rin sila. Tiningnan nila si Huang Feng nang may pagmamahal at pagmamalaki sa kanilang mga mata. Ang isang lalaking tulad nito ay isang tunay na lalaki na kayang suportahan ang langit. Ito ay isang tao na nagkakahalaga ng pagtiwala sa kanilang buhay. Nang makitang kumbinsido ang lahat, lumapag si Huang Feng mula sa himpapawid. Sa oras na ito, walang nang ahas na kumilos muli. Ang mga sundalong kasama ni Huang Feng ay tumayo sa oras na ito. Tungkol naman sa mga reinforcement ng Xinqi County, sa oras na ito, sinasadya nilang lumuhad sa lupa at hinintay na kunin sila ng hukbo ng imperial. Ayaw nilang maghanap ng isa pang pagkakataon para kumilos. Tiningnan ni Huang Feng ang eksena ng may kasiyahan. Ito ang gusto niyang epekto. Tila napaka-epektibo ng pagkilos na ipinakita niya ngayon at ganap na nakamit ang layunin dito. Pagkatapos maglinis dito, oras na para harapin ang mga reinforcement sa ibang direksyon. Tahimik na nag-isip si Huang Feng. Kabanata 1570, ang larangan ng digmaan ay nalinas ng napakabilis.
Nandoon ang mga reinforcement upang magbigay ng tulong, kaya hindi sila nagdala ng maraming supply maliban sa mga armas. Sa makatuwid, walang dapat linisin. Bilang karagdagan, ang mga sundalo ay sumuko sa paglaban sa oras na ito. Hindi sila nadismaya sa muling pagsasaayos ng mga sundalo ng korte ng imperial. Sa katunayan, sila ay aktibong nakipagtulungan sa kanila. Kaya naman, hindi nagtagal bago nalinis ang larangan ng digmaan. Pinaalis ni Huang Feng ang mga bihag na sundalo. Para sa kanyang sarili, kinuha niya ang 3,000 sundalong alipin at ang karamihan ng iba pang mga sundalo at mabilis na sumugod sa susunod na lokasyon. Ang mga nakapaligid na county ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng mga general ng nakaraang dinastiya at ng hukbong rebelde. Sa makatuwid, kapag ang county ay inatake ni Huang Feng, ang mga sundalo ng mga nakapaligid na county ay magpapadala ng mga reinforcement, at ang Zinqi County ay isa lamang sa kanila. Hindi agad kinuha ni Huang Feng ang Zinqi County. Kung tutuusin, wala masyadong sundalo ang natira doon. Para sa kanya, ang Zinqi County ay nasa kanyang bag. Maaari niya itong kunin anumang oras. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay alisin ang natitirang puwersa. Hanggat kaya niyang alisin ang lahat ng ito, ang mga nakapaligid na county ay hindi na magiging banta. Sa oras na iyon, normal na sa kanila ang sumuko. Sa pag-iisip na ito, natural na hindi pipiliin ni Huang Feng na salakayin ang county sa oras na ito. Dahil sa nakaraang labanan, sa oras na ito, mataas ang moral ng mga sundalo sa ilalim ng utos ni Huang Feng. Si Huang Feng ay parang Diyos na ngayon sa kanilang mga puso. Sa pagkakaroon ni Huang Feng, nadama nila na sila ay hindi magagapi at hindi magagapi. Sa makatuwid, sa susunod na 2 araw, ang county na piniling salakayin ni Huang Feng ay palaging nasa estado ng pagbagsak. Gayunpaman, sa bawat oras, ito ay halos ibinaba. Inakala ng mga sundalo sa county na sila ang tumalo sa hukbo ng Imperial Court at nagtanggol sa county. Hindi nila alam na utos iyon ni Huang Feng. Hindi niya nais na ang kanyang mga tauhan ay talagang ibagsak ang county sa ngayon. Gusto lang niyang panatilihin ang pressure sa kanila. Ang mga tao sa county ay tila hindi alam ang sitwasyong ito. Tila nakita nila ang pag-asa na ipagtanggol ang county. Sa makatuwid, habang sila ay aktibong naghahanda para sa labanan, patuloy din silang humihingi ng tulong sa mga nakapaligid na county. Kung tungkol sa mga garrison sa mga nakapaligid na lungsod, mali rin ang kanilang paghuhusga sa sitwasyon doon. Naisip nila na ang mga bagay ay talagang tulad ng iniisip nila, na ang hukbo ni Huang Feng ay hindi magagawang ibagsak ang lungsod ng county. Hanggat dumating ang kanilang mga reinforcements, maaari silang umatake mula sa loob at umatake mula sa labas. Sa oras na iyon, ang hukbo ni Huang Feng ay matatalo. Dahil dito, dumami ang mga reinforcement na sumagip. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakarating sa kanilang destinasyon. Hindi sa ayaw nilang pumunta, ngunit palagi silang tinambangan ni Huang Feng sa daan. Alam pa ni Huang Feng kung aling landas ang kanilang tinatahak. Pagkatapos, magtatakda siya ng isang ambush ng maaga at isa-isang alisin ang mga reinforcement. Natuklasan ni Huang Feng ang mga reinforcement ng maaga dahil mayroon siyang Little Hawk. Ang Little Hawk ay palaging nasa langit, na kumikilos bilang isang scout. Kasama nito, palaging alam ni Huang Feng ang direksyon ng mga reinforcement ng maaga, ang kanilang ruta, ang kanilang lakas, at iba pa. Sa impormasyong ito, mas madali para kay Huang Feng na tambangan ang mga reinforcement. Sa makatuwid, ang mga reinforcement ay inalis ni Huang Feng ng sunod-sunod. Tila naalala ng hukbo ng Imperial Court kung paano sila pinangunahan ni Huang Feng na ibagsak ang sunod-sunod na lungsod. Sa wakas, ibinagsak nila ang pamumuno ng nakaraang dinastiya sa loob ng 1 buwan. Ngayon, nagbago na ang kanilang kalaban, ngunit ang hindi nagbago ay pinangunahan pa rin sila ni Huang Feng sa tagumpay. Walang makalaban sa kanilang pag-atake. Nalaman pa nila na si Huang Feng ay mas makapangyarihan kaysa dati. May misteryosong kulay sa kanya. Ang malaking itim na kaldero at ang kakayahang lumipad ni Huang Feng ay naging dahilan upang humanga ang hukbo ng korte ng imperial kay Huang Feng. Pakiramdam pa nila ay may kaharap silang Diyos. Sa loob lamang ng 2 o 3 araw, inalis ni Huang Feng ang maraming nakapaligid na reinforcement. Wala nang masyadong kaaway, at malamang na hindi na sila babalik.
Kahit gaano pa sila kabagal sa pagtanggap ng balita, dapat ay alam na nila sa ngayon na may ambush sa daan patungo sa reinforcements. Hindi sila makapunta doon. Okay, pwede nating ibaba ang lugar na iyon, sabi ni Huang Feng sa kanyang mga tauhan. Dahil walang darating na reinforcements, nawalan ng layunin ang county na iyon. Ngayon, maaari na nilang ganap na sakupin ito. Ilang araw nang naghihintay ang hukbo doon sa utos ni Huang Feng. Dati, makailang beses na silang pumunta sa tuktok ng lungsod. Hanggat sila ay may spurt ng enerhiya, maaari nilang ibagsak ang county. Gayunpaman, dahil sa utos ni Huang Feng, maaari lamang silang sumuko sa pagsakop sa buong county. Bukod dito, kailangan nilang magpanggap na hindi sila kalaban ng kalaban at umatras sa pagkatalo. Ito ay naging sanhi ng kanilang labis na kalungkutan. Ngayon, sa wakas natapos na ang mga araw na ito. Sa wakas ay nagbigay ng utos si Huang Feng na sakupin ang county. Great, let the brothers work harder. We'll have dinner in that county office tonight. Sinabi ng opisyal na namamahala sa pag-atake sa county. Sa oras na ito, mayroon lamang isang maliit na higit sa 2 oras bago ang oras ng hapunan. Nagpapahinga pa sila at hindi pa nagsisimula ang pag-atake. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, ang iba pang mga opisyal ay hindi tumanggi dahil sa kanila, ito ay ganap na posible. Woo! Wow! Wow! Muling tumunog ang busina, nagsimulang magtipon ang hukbo ng imperial. Ang mga sundalo sa tuktok ng pader ng lungsod ay orihinal na nagpapahinga, ngunit sa oras na ito, naaakit sila sa sitwasyon sa labas. Anong nangyayari? Malapit na magdilim. Seseleke na ba ang hukbo ng imperial? Mag-aaway ba sila sa gabi? Panipi, medyo kakaiba. Ilang araw na ang nakalipas, ang hukbo ng imperial ay umatake sa araw at nagkusa na huminto sa gabi. Bakit kakaiba ngayon? Ang mga sundalo sa tuktok ng pader ng lungsod ay tumingin sa hukbo ng imperial na nagtitipon sa labas at nakaramdam ng labis na pagkalito. Matapos ang ilang araw na pag-aaway, nagkaroon sila ng pagkakaintindihan sa isa't isa. Bagamat naguguluhan sila kung bakit mas malakas ang kapangyarihang panlaban ng hukbong imperial kaysa sa kanila, hindi nila maalis ang county. Gayunpaman, alam din nila na ang hukbo ng imperial sa labas ay umatake lamang kapag sumikat ang araw at natapos sa gabi. Wala silang balak na lumaban sa field. Talagang napaka-unusual ng sitwasyon ngayon. Sa oras na ito, dumating din ang commander sa tuktok ng pader ng lungsod para paalalahanan sila ng malakas, tumayo kayong lahat. Bumangon na ang mga hindi patay. Malapit nang lumusab ang hukbo ng imperial. Humanda kayo. Kaya naman, muling tumayo ang mga kawal na nagpapahinga at hawak ang kanilang mga sandata, naghihintay sa pagdating ng hukbong imperial. Sa katunayan, maraming tao ang nagrereklamo sa kanilang mga puso. Talagang naghahanap ng gulo ang hukbong imperial. Dahil hindi nila maibaba ang county, bakit kailangan nilang abalahin ang kanilang pahinga? Sayang ang oras. Ang garrison ng county ay nakatanggap ng balita ng napakabilis. Medyo nagulat din siya, pero hindi niya masyadong inisip iyon. Pagkatapos ng lahat, ang hukbo ng imperial ay naglunsad ng maraming pag-atake sa kanila noon. Hindi pa ba nila nagawang ipagtanggol ang county? Sa makatuwid, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa pag-atake ng hukbong imperial. Sa katunayan, ang mas pinagtataka niya ay kung bakit hindi pa dumarating ang mga reinforcement mula sa mga nakapaligid na county. Wala ni isa ang nagpakita. Ito ay medyo hindi maisip. Hindi niya moari. Bago magsimula ang labanan, lahat sila ay sumang-ayon na kapag ang isang county ay inatake, ang mga nakapaligid na county ay kailangang magbigay ng mga reinforcement. Logically speaking, dapat dumating na ang mga reinforcement. Gayunpaman, hanggang ngayon, wala pa siyang nakikitang reinforcements. Gusto kaya ng mga taong iyon na makita siyang maalis. Nais ba nilang alisin ang mga dissidents? Ngunit hindi ba sila natakot na isa-isa silang sirain ni Huang Feng? Hindi ito maisip ng commander ng garrison. Sa katunayan, ang hindi niya alam ay dumating na ang mga reinforcements, ngunit lahat sila ay tinanggal sa kalahati. Siyempre, nagpadala rin ng mga sundalo ang mga general ng mga nakapaligid na county para ipaalam sa kanya ang aktwal na sitwasyon. Gayunpaman, ang county ay ganap na napapalibutan. Ang mga sundalong iyon na dumating upang ipaalam sa kanya ay hindi makalusot sa pagkubkob at makapasok sa county.
Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang tiyak na sitwasyon. Habang iniisip ng commander ang mga nangyayari, bigla na lang siyang nakarinig ng sigaw. Bukod dito, palakas ng palakas ang tunog. Napakunot naman ito ng noo. Mga lalaki, pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari sa labas, sabi ng commander. Sa sandaling ito, isang sundalo ang biglang natisod. Habang tumatakbo siya, sumigaw siya, "Nako, General! Umaatake ang mga tao ng Imperial Court." Ano? Nagulat si commander at biglang tumayo. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Paano ito posible? Hindi ba nagsimula silang umatake? Paano sila nakarating sa lungsod ng napakabilis? Paano naman ang mga tao sa pader ng lungsod? Panipi, General, nasakop na ng hukbo ng Imperial Court ang City Wall sa isang kaso. Ang mga kapatid natin sa City Wall ay namatay sa labanan o sumuko. Nabuksan na rin ang City Gate. Ngayon, ang hukbo ng Imperial Court sa labas ay nakapasok na sa lungsod. General, tumakbo na tayo, gulat na sabi ng sundalo. Paano ito posible? Paano ito posible? Hindi ba natin nakayanan ang mga atake nila dati? Paano nila nasakop ang pader ng lungsod sa isang singil? Mayroon bang nunal sa pader ng lungsod? Hindi pa rin maintindihan ni Commander. Gayunpaman, walang makasagot sa kanyang tanong ngayon. Papalapit ng papalapit ang sigawan sa labas. Malinaw, ang hukbo ng Imperial ay hindi malayo. Kung hindi sila umalis ngayon, huli na ang lahat. Kaya naman, ilang mga personal na gwardya ng general ang kinaladkad ang general palabas, na gustong umalis sa lungsod bago dumating ang hukbo ng korte ng Imperial. Gayunpaman, malinaw na ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Napapalibutan ng buong county, at hindi sila makatakas. Hindi nagtagal, nahuli silang buhay ng mga sundalong pumasok sa lungsod. Wala pang 2 oras, idineklara na ang county na bumagsak.